Mofan, estudyante. Ito na ang huling misyon mo. Huwag mo na paliwili pa. Sino ang gusto mong kakarain ko? Una magic na magnakaw ng biyak, blood siya. Yudi. Hindi ka pwedeng magpakaawa. Kapag natapos mo na, sasabihin ko na sa'yo. Ang lupa ka, lolo. Kung nasaan ang kawalan ng mga gulang. Ang ingay mo, ha? Magandang gabi po, madam. Longshen. Ikaw ba ay? Caesar, Ginoo. Kilala mo na ako, bakit hindi ka pa tumakbo? Sige, sabihin mo anong kailangan mo. Kahit napunta ka na sa kamay ko, matigas ka pa rin. Ang curious ko lang, bakit isa lang ang kidney mo, Longshen? Tinanggal ng ibang tao. Sa galing mo, dapat hindi ka nawalan ng kidney, di ba? Kung lalaban ka, bilisan mo na. Pag nagtagal ka pa, walang tsansa. Sinira ng blood siya ang buong angkan ko, Mofan. Dapat lang napatayin kita. Ano, hindi mo matiis na mawalan ng gantong outlet sa galit mo? Umuwi ka, sabihin mo sa boss nyo, sa loob ng 3 buwan, papatayin ko siya. Congrats Caesar, Ginoo, tapos mo na ang pagsubok. Ikaw na ang hari ng madilim na mundo. Asan na ang amoy lupa kong lolo? Caesar, Ginoo, ang master mo, kasama ang 7 madam, nagpapalibot na sa buong mundo. Bago siya umalis, sinabi niya, Ano raw ang sinabi niya? Sinabi niya, sobra kang mainit ang ulo. Kailangan mo raw matutong magtago ng sarili. Lumubog muna sa buhay ng ordinaryo, bago sabihin ang lihim ng nakaraan. Piske, ang dami talagang kalokohan ng matandang to. Ay, mas nakakapagod pa mag-deliver ng pagkain kaysa kumatay ng tao. Makakauwi na rin, ilang taon na akong hindi umuwi. Di ba bahay ko to? Wow, ang gwapong kuya. Sino ka? Nag-deliver ka rito ng alak para sa amin. Kuya, ang gwapo mo. Kuya Gwapo, gusto mo bang uminom tayo ng sabay? Ayoko. Halika, tagay na lang. Labing 5, 20. 5 na 3. Maging totoo ka nga. Sino ka ba talaga? Kagabi palihim kang pumasok dito. Ano ba ang ginawa mo? Mga ate, bakit parang hindi nyo na ako kilala bigla? Huwag kang nagbibiro dyan. Seryosong sagutin mo, mga tanong namin. Kayo ang nagpasok sa akin dito. Imposible. Tingnan mo nga kami. Mukha ba kaming nauuhaw sa lalaki? Nung gabi yun, ikaw ang pinakalapit ng lapit makipaghalikan. Ikaw! Diretsuhin na lang, tawagin na natin ang pulis. Hindi kailangan magpapakait sa gang na yan. Hoy, wala ba kayong konsensya? Bahay ko to, ha? May gana ka pa talagang lukuhin kami. Ngayon lang talaga ako nakakita ng sobrang kapalang mukha. Gusto nyo? Ipakita ko pa ang titulo ng bahay. Hindi na kailangan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang kay Inspector. Uy, sandali lang, Ice Queen. Hindi porket pogi ka pwede ka nang hindi makinig sa rason. Kayong tatlo, nagkakamali talaga kayo sa kapatid ko. Ate Z, Ilang taon na ang lumipas. Bakit parang wala pa ring nagbago sa'yo? Kapag ganyan ka ng ganyan, kailan ka pa makakahanap ng jowa? Zimo, ano bang nangyayari dito? Si Xiaofan, kapatid ko siya sa kasunduan lang. Tama ang sinabi niya. Ang bahay na to, iniwan ng mga magulang niya. bakit andito yung tatlo nila sa bahay ko? Ang laki ng bahay mo, sayang naman kung walang nakatira. Tsaka baka hirap kang magka-jowa, kaya nag-post kami online na naghahanap ng mga kasama sa bahay. Sila ang mga naging karenta mo. Sila lahat ay mga namumukahan mo. Kayong lahat ha, simula ngayon, dapat maganda ang pakikitungo ninyo sa isa't isa. Ay, tsaka ang laki problema mo. Kung alam ko lang na ganito, hindi ko sana pumayag na manatili ka dito kahit sandali. Oo nga, hindi kami papayag na tumira dito kasama ang hindi kilalang lalaki. Ay, hindi ko pa nga kayo pinandidirihan, kayong tatlo. Ay, lalo na siya. Ang hindi marunong matulog, kung saan-saan inilalagay ang paa. Ikaw, nako. Malilate na ako sa trabaho. Grabe, 9:30 na. Sana makalimutan mo na ang lahat na nangyari kagabi. Huwag mong banggitin kahit kanino. Mabuting mag-isip-isip ka na. Ay nako, Zizi, ang ginawa mo ay dagdag pahirap lang sa akin. Alagad, noong panahon, pinagkasunduan ko ang kasal mo. Sa pagsubok mo sa buhay, ang dapat mo lang gawin ay magtago ng pagkakakilanlan para protektahan ang iyong magiging asawa, Suwanching. Itong matandang ito, akala ko huling beses na. Bibigyan na naman ako ng utos kung ano-anong kasunduan sa kasal. Sigurado, pangit at walang kwenta lang yan. Hindi ba siya yung maliit na Ice Queen kanina? Bakit? Sigurado ka bang ayaw mong gawin ang misyon na ito? Sino nagsabi na ayaw ko? Si Suwanching ay asawa ko.
Dapat lang protektahan ang asawa. Ngayon, hindi mo na masisisi si ate kung nagdesisyon siya mag-isa. Hindi ko na siya sinisisi. Salamat ate. Sabihin mo na kung saan nagtatrabaho ang misis ko. One new group. Hi miss, excuse me, may hinahanap akong tao. Ma'am, sino po ang hinahanap nyo? Hinahanap ko ang misis ko, si Su Wanjing. Naku! Sir, mas mabuti pong umalis na kayo. Hindi po makikitang ni Sue ang mga bisita. Pakilisan mong umalis sa kumpanya. Kung hindi, tatawagin ko ang security para paalisin ka. Kumpanya ng asawa ko ito, bawal pa daw akong tumambay? Uy babe, paano mo nalaman na nandito ako? Hindi ba malinaw ang ibig mong sabihin? Sinabi na nga na yung nangyari kagabi, aksidente lang. Pero parang ikaw, hindi nakakabit sa akin na parang dikit ng gamot. Kailangan ko pa ba ulitin? Paano naging sobrang bilis? Gagalawin mo ang asawa ko? Sige, sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Hoy bata, akala mo ba walang backup ang Shadow Flow Society namin? Wala na, ayos na ang lahat. Miss Malaki, Hanggang kailan mo ba balak magpakarga? bitawan mo nga ako. Huwag kang gumalaw. Hoy, Manya! Anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong basiusan ng Miss Malaki namin, ano? Gusto mo talagang mamatay, ha? Tama na, tigilan nyo na. Itigil nyo na. Chairman, may sasabihin po ako. Yung lalaki kanina lang. May karapatan ka bang magsalita dito? Umatras ka. Papa, siya po iyon. Itong manyak na to, tinangka niya akong bastusin. Wanching, huwag kang matigas ang ulo. Si Mr. Mo ang fiancé mo. Siya ang inupahan ko para personal kang bantayan. Fiancé? Sa kanya? Siya lang? Karapat dapat ba siya? Xiaobing Shan kanina, ako ang nagligtas sa'yo, ha? Iba ang usapan, iba ang usapan. Hindi ko talaga papayagan na may bastos na lumapit sa akin ng 5 metro. Seryoso ba, asawa? Kagabi nga, halos magkadikit na tayo. Ngayon, nagmamalinis ka na naman. Aba, Subukan magsalita ka ng kalokohan. Pupunitin ko ang bibig mo. nakilala nyo na pala ang isa't isa. Ayos yan. Suzong? Sigurado ka ba dyan? Tong batang to, kung ano-ano ang ginawa kay Wanjing. Puro kabastusan ang sinasabi. Wala man lang siyang galang. Ako lang naman ang totoong fiancé ni Wanjing. Ikaw, bata ka. Lahat ng to ang pag-atake at ang pagliligtas kuno. Plano mo lang yan, di ba? Ang totoo, ginamit mo lang yung maduming paraan para lumapit kay Wanjing. Tigilan mo ang nakasama mo. Ang master ni Mr. Mo Fan, matagal ko na siyang kaibigan. Pinagkakatiwalaan ko ang pagkatao niya. Pero papa, gusto nga niya akong, Sa tingin mo, ako yung klaseng tao na ganyan? hindi ba? Marami na akong nakita na katulad mo. Huwag mong akalain na dahil sa mga imbento mong kwento, mabobola mo ang tatay ko, at magagawa mo na akong abalahin. Sinasabi ko sa'yo, magkaiba tayo ng mundo. Sira ulo ka. Papa, tingnan mo. Eto ang ebidensya na binastos niya ako. Ano to? Microelectronic. Su Wanjing, kanina, hindi ako yon. Dapat patay na ako ngayon. Mali pala ang akala ko sa'yo. Asawa, wag na sana tayong magpakaseryoso. Isang halik lang, papatawarin na kita agad. Wanching, huwag kang bastos. Bilisan mo at humingi ka ng tawad kay Mr. Mo. Mo Fan? Wanching ay sobrang nasanay sa kabaitan ko. Pasensya ka na, ha? Kayong mga kabataan, dapat mas marami kayong mag-usap. Palakasin nyo ang samahan nyo. Ang yaman ko ay ilang bilyon. Pantay tayo sa Pamilya Zhou. Kung ayaw nyo sa kasunduan ng Pamilya Zhou, okay lang. Pero dadalhin nyo itong basura para ipahiya ako. Ano bang ibig sabihin nito? Hindi lang kita insulto. Sinaktan pa kita. Bumalik ka rito, bata ka. Sinaktan mo ang Pamilya Zhou, ipapadama ko sa iyo. Kung anong pakiramdam ng mas malala pa sa kamatayan. Nakita mo na ang sitwasyon, di ba? Dahil ang Huanyu Group namin, nakagawa ng panibagong espesyal na gamot. Inggit at paninira ang natatanggap sa mundo. May mga asasin na laging sumusugod. Asawa, ikaw ang gumawa ng gamot na iyon? Hindi ko akalain, matalino ka pala. Alam mo rin naman, magkaibang mundo tayo. Kung puro lakas lang ang alam mo, at wala kang ibang alam kundi makipaglaban, hindi ka bagay para sa akin. Wanching, wag kang bastos. Bilisan mo at samahan si Mr. Mo papasok sa trabaho. Vice President ng kumpanya. Hindi pwede. Bakit siya? Noong araw, nagmanage ako ng trilyong pisong pondo, walang kahirap-hirap, natalo ko pa ang Wall Street. Ang yabang naman, lahat ng tao kaya magsalita ng ganyan. Tatanungin kita, ano ang tinapos mong degree? May CFA certificate ka ba? Anong kalokohan yan? Wala akong natapos na pag-aaral. Tay, tingnan mo siya. Para sa akin, si Mr. Mo ang pinakaangkop. Hindi pwede. Puro balikbayan employees ang kumpanya. Kung siya ang vice president, sino maniniwala? Pinakamaganda, assistant director lang siya ng security department. Little Ice Queen, pupunta na ako agad sa security department. Huwag mo akong hanapin, ha? Mo Fan, papatayin kita. Mo Fan,
Papatayin kita. Ang ganda talaga ng asawa kong ito, pero sobra lang talaga ang init ng ulo niya. Sa susunod, mahaba-habang pasensya ang kailangan. Matagal-tagal pa ang training na gagawin ko. Grabe, ang dami nito. Pwede palang panoorin to sa opisina. Ikaw pala, to. Oh, hindi ko akalaing ganito ka talaga. Kaya pala kagabi, ang wild mo. Hindi ganoon, ako. Ang ganda ng taste mo ah, sabay natin panoorin. Tarantado, manya, Grabe ka, Lola, sobrang bigat ng kamay mo. hindi ko sinadya. Ayos ka lang ba? Paano naman akong magiging ayos? Sinira mo na to. Anong gagawin natin ngayon? Kung tutuusin, hindi naman mahirap. Di ako. Hindi pwede. Pang-couple lang yan. Sila lang dapat gumagawa niyan. Mengyan. Pwede naman tayong maging couple, di ba? Huwag mo akong bolahin. Kakakilala lang natin ngayon. Unang araw pa lang. Hindi ako naniniwala na gusto mo talaga ako. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Kung sabihin mo na unang tingin pa lang na in love ka agad kay Wang King ate, doon, paniniwalaan kita. Pero sa akin, ordinaryong kolehiyala lang ako. Ano namang mapupusuan mo sa akin? Hindi ka ordinaryo. Bastos ka. Tumingin ka pa ng ganyan, baka tanggalin ko yung mga mata mo. Tama na yan. Huwag mo na palakihin. Dapat mo kaibigan to, ha? Ano ba, ang weird mo? Ikaw naman ang sobrang manyak. Hindi ko lang napigilan, sorry. Bahala ka na, pero hindi ko pababayaan to. Kung dead ka sa akin, isasabihin ko kay Subos. Huwag kang magsabi-sabi ng kung ano. Yung computer ko, hindi ko alam kung anong naklik, nagka-virus. Di ko mapatay kahit anong gawin ko. Pakitulungan naman ako dito. Tungkol naman sa'yo, single ka pa naman ngayon. So, sa susunod na lang natin pag-usapan. Dapat hindi mo ako lolokohin, ha? Kung hindi, pipaluin ko yung puwit mo. Hindi mangyayari yon. Nakatira na ako sa bahay mo. Kung di tumakas ang pare, hindi rin tatakas ang simbahan. Parang ganun. Dapat usapan natin to, ha? Tutulungan kita ayusin. Mengyan, yung tungkol doon sa bayad na pinag-usapan natin dati. Anong tinitingnan nyo? Mrs., pakinggan mo naman ang paliwanag ko. Hindi na kailangan magpaliwanag. Ikaw ang nagdilit sa kanya na panoorin, di ba? Oo, tama. Suzong, isa lang siyang manyakis. Ikaw? Mo fan, ginawa ko lang to bilang paggalang sa tatay mo. Kaya kita pinapasok sa grupo. Hindi ka pumunta sa security department para mag-report. Tumakbo ka pa dito kay Mengyan, tapos ginawa mo pa yung mga nakakahiya mong bagay. Sobrang nadismaya na talaga ako sa'yo. Pwede ba kayong maging makatuwiran? Si Chen Mengyan mismo ang nanonood. Tinutulungan ko lang siyang isara, okay? Sa tingin mo ba, maniniwala ako sa kwento ng isang ulad mo? Si Mengyan ay 4th year pa lang. Pure pa siyang babae. Paano siya manonood ng ganyang bagay? Oo, tama. Chen Mengyan, nilaglag mo ako ha? Maniwala ka ba na papaluin kita ngayon mismo sa puwet? Sobra na mo fan. Tinapakan mo na si Mengyan, tapos may bala ka pang saktan siya sa harap ko? Inaapi lang ako. Hindi ka inaapi. Ikaw ang masama dito. Dati akala ko sobrang sinabi ko. Hindi ko inakalang ganito ka pala kaloko. Nakakainis na talaga. Ano bang asawang nahanap sa akin ni Master? Anong sinabi mo? Wala lang akong sinabi. Sasama na ako sa iyo sa security department. Tama na, okay na. Sandali, sasama rin ako. Congratulations, Shura Ginoo, sa iyong pag-angat sa level ng Diyos. Walang tatalo sa iyo. Congratulations, Shuragino. At nakita mo ang realm ng Diyos Simula ngayon, lahat ng madilim na puwersa sa kanluran ay luluhod na sa mga paa mo. Sura Ginoo, kami, mga tagapagtaguyod ng langit, magbibigay ng aming katapatan. Akwe, sobra na ang pambobola mo. Sawa na akong makinig. Ang tunay na leader ng madilim na mundo dapat isa lang. Sabihin mo sa akin, nasaan si Kaisha? Kaise, yung tagalongguo, matagal nang nawala sa eksena. Hindi siya karapat-dapat maging madilim nating hari. Hanggat hindi siya patay, hindi ako mapakali. Bid. Boss Luo, may bali-balita na si Case ay mukhang lumitaw sa Longwo. May nalaman ka bang bagong impormasyon? Yung tao ko sa zone na kumpanya pinatay. Pareho yung paraan nung kay Case. Yun yung si Su Wanqing na nag-imbento ng bagong gamot. Pupuntahan ko pa lang siya. Interesante. Magpadala ka ng tao para imbestigahan. Susunod po ako. Yung binanggit last meeting, tandaan nyo lahat. Suzong, Bakit po kayo mismo ang pumunta? Ayos lang, nadaanan ko lang din naman. Minister Wang, ito si Mo Fan. Simula ngayon, dito na siya sa department niyo magtatrabaho. Mofan, tama? Welcome sa department namin. Minister Wang, ayos ka lang ba? Ayos lang. Sige Mo Fan, simula ngayon sumama ka kay Minister Wang. Magpaka-familiar ka muna sa kumpanya ha. Sipo. Ingat, mahal ko. Hoy, kuya. Siya yung naglandi kay Suzong. Mofan. Ngayong gabi, si Boss Su makikipag-usap kay Boss Pang ng Lianhua Realty tungkol sa negosyo. Dahil inirekomenda ka ni Boss Su, ikaw na ang bahala sa seguridad niya ngayong gabi. Ayos lang. Pero bago dyan, Boss Wang, pwede mo bang sabihin sa akin, alin sa mga department natin ang may pinakamaraming magagandang babae? Doon ako magbabantay para sa kanila. Binabayaran ka ni Boss Su ng sweldo para maghanap ng chicks? Concern lang ako sa kaligtasan ng mga kababaihan sa kumpanya. Ang security department namin ang bahala sa proteksyon ng kumpanya. Gusto ko nga sanang malaman, Boss Wang, paano nyo inaayos ang security ng kumpanya? Bakit nagkaroon ng assassination attempt kay Boss Su sa harap ng maraming tao? Sa tingin ko, puro tanga yata ang security department natin.
Sinong tinawag mong tanga? Kung sino yung pikon, siya yon. Mo-fan, bilang bagong empleyado, kakapasok mo pa lang, gulo ka na agad. Mukhang kailangan ko talagang turuan ka ng leksyon bilang department head. Gusto mo ng away, ha? Sa totoo lang, wala ka pang karapatang gawin akong kalaban. Naghahanap ka ng kamatayan. Kuya, Lumaban ka naman. Nagpabaya lang ako. Isa pa, kuya, tuloy pa rin. grabe, ang lakas ng energy ng babaeng to. Zimo Jie, ba't ka nandito? Nagmadali ka kanina, kaya may naiwan ka. Dinala ko na dito. Lahat kayo, lumabas. Miss, may konting misunderstanding lang. Pwede ba kitang makilala? Binugbog mo na nga kapatid ko, gusto mo pang sumingit no? Lumayas ka. Ate mo, anong dinala mo? Pinapaalis mo pa silang lahat. Kailan pa nagiging madalas ang pagsumpong ng sakit mo? Oo nga, kahapon nga, 3 magagandang babae ang kaharap ko. Hindi ko na nakayanan. Xiaofan, dinalhan kita ng gamot para sa sakit mo. May ganun ka palang pampatigil. Pakita mo naman, dali. Ako kasi. Ate, wag mo naman akong biruin. Tingnan mo nga ang ugali mo, hindi naman kita kakainin. Oh, eto. Hindi naman sa ayoko. Yung lolo ko kasing mentor. Sobrang nakakabaliw. Baka habulin pa niya ako sa buong mundo. Ang duwag mo naman. Ay. May fiancé na nga ako ngayon. Kailangan kong maging responsable para sa kanya. Tingnan mo nga yung kilos mo, kakaunti pa lang ang oras, nahulog ka na kay Wanching. Ate, aalis na muna ako, may aasikasuhin pa ako. Ayusin mo ang pakikitungo mo kay Wanching. Sana, matapos mo agad yung mission mo. Pag natapos ko na yung mission ko, unang-una kitang papakialaman. Kuya, ang bait talaga ng ugali mo. Hindi mo pa nababayaran ni isa. Ang labo mo naman. Ganito kalaking boss ako. Hindi ko papatulan ng babae, no? May kakaiba talaga doon sa batang yon. May kilalang maganda at astig pang babae. Na-check ko na. Yung babae, kaibigan ni Suzong. Nakakainis talaga. Tingin mo, tong batang to, wala naman siyang itsura. Paano kaya siya napansin ng ganyang ganda, no? Umaasa lang siya sa babae. Siguradong wala namang tunay na galing yan. Si Pangzong ng Lianhua Realty. Hindi basta-basta yon. Kailangan lang natin gamitin sila. Oo nga, mamaya, may palabas siya. Pangzong, si Su Wanching nandito na. Ang cute-cute, dumating na mismo. Mamaya, pagkatapos kong mag-enjoy, bahagi ko rin kayo ng konting biyaya. Bait mo talaga, Pangzong. Puntahan ko na sila. Sandali lang. Ganito ba ang paraan ng Lianhua Realty? Pagtrato sa bisita? Pinipigil mo ako? Ayaw niyo na bang mag-usap tungkol sa negosyo? Negosyo, ha? Si Suzong pwedeng makipag-usap. Ikaw, lumabas ka muna, tumayo sa labas. Honey, sapat ba ang pera mo? Oo, sapat na. Bakit? Bigyan mo siya ng pambayad ng gamot. Gusto kong magpasikat ngayon. Gusto mong pasikatan ako? Kaya mo ba? Mofan, nandito ako para pag-usapan ng negosyo. Sige na. Umalis na kayo. Suzong, Matagal nang walang balita, ha? Pare-pareho lang naman tayong negosyante. Diretsuhin ko na kayo. Yung lote sa Shimao, akin na yon. Kaya pakiusap, Pangzong. Huwag nyo nang paulit-ulit. Magpasimuno ng gulo dyan. Alam mo naman, medyo komplikado ang paligid ng Shimao. May ilang grupo at mga tropa na nakapuesto doon. Baka kulang sa karanasan ang mga tao nyo. Mas mabuti siguro kami na lang ang bahala. Pangzong, anong batayan mo na? Wala akong kakayahan dito? Ako? Huan Yu? Suzong. Huwag mong isipin na minamaliit namin kayo. Yung security team nyo, parang mga baguhan lang. Hindi naman nila kaya tapatan ng grupo namin. Haha. Mukhang. Medyo mali ang tingin nyo sa lakas ng security department namin sa Huanyu. Ganito na lang kaya, subukan natin ngayon, magpatalbugan tayo. Kung manalo kayo, kayo na ang aatras sa Shimao na lote. Kumusta? Ayos ba yon? Pero kung kayo naman ang matalo, amin na ang lupa para sa Lianhua Real Estate. Usapan na yan. Mofan, anong ginagawa mo? Mo-fan, nasisiraan ka na ba? Alam mo bang anong klaseng venue to? Tapos, nagsasalita ka? Alam mo ba kung magkano halaga ng lote na yon? Kahit ilang henerasyon mo, hindi mo kayang bayaran kapag natalo ka. Suzong, yung pustahan mula sa inyo mismo nang galing. Ngayon, gusto nyo bang umatras? Gusto mo bang mag-back out ngayon? May natitira pa bang kredibilidad ang Huanyu ninyo? Asawa ko. Eh di naman busy ngayon. Kung walang ginagawa, mas mabuti pa siguro, hayaan mo akong linisin ang mga pesteng to para sa'yo. Hoy, bata, huwag kang masyadong mayabang. Mamaya malalaman mo kung paano isinusulat ang kamatayan. Tara na, harap-harapan tayo, tapusin natin to. Pakilala ka naman. Ito ang aming head ng security department, The Way. Hayaan mo siyang subukan. Ang security team ni Suzong. Ganito lang ang kalibre. Ipapasa mo pa sa akin?
Medyo insulting naman to, di ba? Pasensya na Suzong, nakalimutan kong sabihin, si Dawei, siya ang champion ng National Fighting Tournament. Isang suntok lang, kaya niyang basagin ang bungo ng elepante. Kung natatakot ka, mas maigi pang tumabi ka na sa lupa para walang mamatay. Ganto lang? Isang kamay ko lang, 10 ang kaya ko. Sapat na yan, Mofan. Tigilan mo na ang pagyayabang mo. Anong pagyayabang? Sobrang humble na nga to eh. Kung magsasabi talaga ng totoo, kahit 100 pa, walang problema. Tama na, Minister Wang. Kung manalo ang security team sa laban na to, bibigay ko sa'yo ang 10 milyong piso. 10 milyon. Direktor Wang, hindi sa minamasama kita. Mas mabuti siguro umatras ka muna. Kung hindi, baka talagang mapahamak ka. Bata, saludo ako sa iyo. Yung arte mo kanina, nasaan na? Sus, ambisyoso. Xiaowu, subukan mong tansyahin ang lakas nito si Dawei. Ako si Wo. Taong tinalo mo lang. Wala naman akong dahilan para alalahanin ang pangalan mo. Ha ha ha. Ayos na suntok yun ah. Sobrang hina ng loob. Mahina na nga ang galing. Napikon pa sa konting salita. Pwede ba, manahimik ka nga dyan? Wala nang silbi to. Pwede ba? Magdasal ka naman na gumanda ang takbo sa kumpanya. Sinasabi ko lang ang totoo. Bossu, ano? Tuloy pa ba tayo? Director Wang, gaano pa kataas ang tsansa mo? Mga 50%. Sa tingin ko. Kahit kalahati, wala na eh. Itigil mo na yung pagpapabagsak sa pag-asa ng mga tao. Kung hindi, huwag ka nang bumalik sa kumpanya. Halika muna sa akin. Ako na mag-aasikaso ng problema mo mamayang gabi. Ulol, ganito na ang sitwasyon. Nagagawa mo pang mag-flirt kay Boss Su. Nagkakampihan na sila. Bossu, narinig mo yon? Pati tauhan mo, kampi na sa'yo. Sa tingin ko. Ikaw na lang talaga. Pakiusap, pagbigyan mo na akong umatras sa labanan sa lupa. Hahaha. Ministro Wang, may alam ka bang paraan? Boss Su, bigyan mo ako ng 10 milyon. Kailangan matransfer mo agad sa account ko ngayon. 10 milyon? Sige. Asawa sabi mo, halikan mo ako sa pisngi. Sa ganun, makakatipid ka ng 10 milyon. Tumahimik ka na nga. 10 milyong piso na transfer na. Okay, Boss Su. Bahala na. Ministro Wang, mabagal ang kaliwang binti niya. Mahina ang suntok ng kamao niya. Aatake siya sa kaliwang side. Dali, umiwas ka. Tumahimik ka. Ministro Wang, Suwanching natalo ka na. Bibigyan kita ng paraan para mabuhay. Suotin mo ito. Pwede pa natin pag-usapan ang tungkol sa Shimao. Ginulo mo ang babae ko. Gusto mo bang mamatay kung paano? Nagpakasama ka kay Boss Pang. Dawei, tapusin mo siya. Paano ba nagawa ng batang to ang galaw niya? Champ ng MMA. Parang pang kindergarten lang yata yan. Paano mangyayari yun? Si Dawei, unstoppable sa ring. Gusto mo bang subukan mo mismo? Papatayin kita. Bakit ang lakas niya? Grabe naman. Paano mo nagawa yun? Sino ka ba talaga? Isa akong security guard sa Departamento ng Seguridad ng Huan Yu. Tandaan mo yan. Ikaw, kahit kailan, hindi mo ako matatalo. Kahit malas pa ako. Tara, alis na tayo. Pangjong, talo ka na nga sa pustahan? Gusto mo pang umatras? Pirmahan mo muna tong kontrata. Simula ngayon, kayo sa Lianhua Realty. Hindi na pwedeng makialam kahit kaunti sa lupa ng Shimao. Pipirmahan ko. Halika, isuot mo yung kwelyo. Sobra ka na kung mang-api. Ano? O gusto mo pang makipaglapit ang mukha mo sa putikan? Alam mo ba kung anong kasalanan mo? Hindi ko alam. Bastos ka sa babae ko. Yan ang inabot mo ngayon. Salamat talaga sa'yo ngayong gabi. Sa grupo natin, hindi na natin kailangan mag-alala tungkol sa Shimao. At ikaw, hindi mo na kailangan magpasalamat sa misis ko. May utang ka pa sa akin 2 halik. Huwag kang abusado ha. Pwede kitang bigyan ng 10 milyon bilang pabuya. Pero kung gusto mong makalamang pa sa akin, kalimutan mo na. Eh di ikaw, huwag mong asahang tutulungan pa kita sa susunod. Mahal ang talent fee ko sa abroad, alam mo ba? Ano bang trabaho mo? Sa abroad? Sa abroad? Karaniwan kong nililinis ang mga basura. Paminsan-minsan, kumukuha rin ako ng mga raket. Kailangan ko pang alagaan ng isang matandang lalaki. Mukhang hindi rin naging maganda ang buhay mo sa abroad? Ngayong nandito ka na ulit, magtrabaho ka ng maayos sa kumpanya. Hindi kita pababayaan. Ako, na tinatawag na madilim na hari, akala nila hindi ako nagtagumpay. Ngayon sa bansa, sobrang hipit ng labanan. Sa totoo lang, hindi mo kailangan mahiya. Sa galing mong yan. Sa kumpanya, makakalamang ka agad sa iba. Ako na madilim na hari, hindi ko kailangang makuha ang kumpirmasyon mo. Pwede kitang gawing assistant manager. Pero kahit na ganoon, ang agwat ng estado at posisyon natin, parang may napakalalim na bangin pa rin. Mrs., sa posisyon naman. Huwag kang magbiro ng ganyan. Mag-ingat ka, makaputulin ko ang kaligayahan mo. Tara na, ihahatid na kita pa uwi. Mamaya, aayusin ko ng kotse para sa'yo. Kailangan ko pang mag-overtime sa kumpanya. Walang silbi. Lahat walang silbi. Bawat taon, milyon-milyon ginagastos ko sa inyo sa Lianhua. Ano pang silbi nyo sa akin? Joe Xiao, huwag kang magalit. Hindi naman kasalanan namin. Si Mo Fan ang may kagagawan. Masyado siyang kakaiba. Kahit ang champion sa buong bansa sa boxing, natalo niya.
Iwasan na lang natin siya. Kung hindi kaya ng champion, kukunin ko ang serbisyo ng Menglong Hui. Hindi ako maniniwalang matatalo niya lahat ng 100. Lumayas. Ate Yunsi, maganda ba ang suot kong sapatos na to? Ayos naman, kung palitan mo yan ng itim na stockings, saka palang magiging perpekto. Kailan ka ba bumalik? Manya ka talaga. Huwag kang tititig ng ganyan. Ay naku, Alam ko namang malakas ang dating ko, pero hindi naman kailangan na magmadaling yakapin ako agad. tama na nga ang pagbibiro mo. Napilayan na nga ang paa ko. Mufan, anong ginagawa mo? Wala pa talagang nakahawak diyan dati. Tutulungan kitang iayos ang buto mo, mas bibilis ang paggaling mo. Huwag mo akong bitawan. Mofan, paano mo nagagawang abusuhin ng tao ng ganyan? Tingnan mo, pangil yan. Ay nako. Oh, ayos na, bumaba ka na, subukan mo maglakad. Talagang okay na. Paano mo nagawa yun? Mula sa utak hanggang sa mga koma. Mahika ng kamay ko, lahat nagagamot. Ako mismo ang tinutukoy dyan. Kung hindi ko naiwan sa abroad yung malupit kong mga karayom, kahit patay, kayang buhayin ko. Ayos yan. Bilisan mo at tingnan mo si Ate Yunsi. May cerebral palsy, kulang sa utak, o di kaya baog. Kung hindi lang dahil kay Zimo, ngayong gabi pa magpapaalis na ako sa upahan. Ang yakap mo ba, sinasabi mo ba na ikaw ay isang doktor ng milagro? Sa tradisyonal na medisina, mahalaga ang obserbasyon, pakikinig, pagtatanong, at palpasyon. O, tingnan mo si Yunsi ate. Alam mo ba kung anong problema niya? Mahina ang katawan niya kaya mahirap dumaloy ang dugo sa uterus. Ano ibig sabihin nun? Kailangan ko ba talagang sabihin ng diretsahan? Masakit ang regla niya, yun lang. Tama, tama. Si Yunsi ate, matagal na niyang dinaranas to, mga 10 taon na ang sakit niya. Nagtry na siya ng iba't ibang gamot, wala pa ring epekto. Tuwing buwan-buwan, para siyang mamamatay sa sakit. Okay na, kilala ko ang sarili kong katawan. Nagpunta na din ako sa ospital. Lahat na nagawa ko, wala talagang solusyon. Kung ibang tao, sigurado, hindi nila kaya solusyonan. Pero dito sa akin, si doktor ng milagro. Kayang-kaya ko yan. Mufan, anong solusyon mo? May paraan naman. Pero, itong paraan, Ano bang paraan iyan? kailangan magtanggal ng damit kung magpapamasahe. Ikaw talaga, ang bastos mo. Ayoko na. Guate, ikaw talaga ngayon, parang hindi na kita kilala. Kagabi, Huwag kang magkwento ng kung ano-ano. Lahat tayo lasing kagabi, hindi naman talaga ganoon sa normal na araw. ay naku, basta, sinabi ko na ang paraan. Kung papagamot kayo sa akin, nasa sa inyo na yon. Hello? Xiaofan, naman dito ay ate saglit. Zimo ate. May ibibigay ako sa'yo. Sige, ayos lang. Ako naman, mamaya, may lakad lang ako saglit. Go ate, kung kaya mo, subukan mo muna magbabad ng luya sa tubig. Ha? Mag-shower ka muna. Para mawala ang lamig sa katawan. Pagbalik ko, ikaw naman ipamasahe ko. Menyon. Sa tingin ko, hindi naman niya ako gagawa ng masama. Kasi doktor din siya. Dapat naman sigurong hindi siya magkaka-interes sa katawan ng pasyente nang hindi tama. Oh, Ano bang ginawa mo sa kanya? Ang intense naman. hindi, aksidente lang. Natadyak ko siya. Mukhang okay naman siguro. Sige, oo, hayaan ko siyang subukan. Kung hindi gumana, tatadyakan ko rin siya. Pero yun si ate, maliligo muna kami ni Mengyan. Momoji, ang bilis mo namang nagpadala ng tawag. Anong meron? Ang pinuno ng Shueisha, si Xiu Luo, nakalabas na. Shulu o Ginoo, nabuo na ang 3,000 malalakas sa madilim na mundo. Ayos. Lately, ang Su Clan ay nanggugulo sa international. Hindi na natutuwa ang mga oligarch doon. Ayusin mo na sila. Opo, Shiuluo Ginoo, paano kung si Kaysay ay nandyan din? Sige, huhulihin ko na siya ng sabay-sabay. Kaysa, ang guro mo, wala na siya sa mundong ito. Anong gagamitin mo para labanan ako? Nagtipon-tipon na ang lakas ng Ashura. Papunta na sila sa bansa ng Long. Hinahanap ka niya. Ayos yan, ha? Para hindi ko na siya kailangan hanapin. Nakapasok na siya sa antas ng Diyos. Kawawa ka naman. Nakakatawa ka pa rin. Ang lakas ng isang tao sa antas ng Diyos. Kaya niyang sirain ang isang buong medium na bansa mag-isa. Kahit ang war god, wala ring magawa sa kanya. Grabe, ang galing. Xiaofan, huwag kang magpakakampante. Dapat meron kang sense ng peligro, o di ba? Kahit gaano ka kalakas. Pero hindi ka pa rin Diyos. Si Angya, ako. Unang paborito ay magagandang babae. Pangalawang paborito naman. Ang pumatay ng mga tinatawag na Diyos level na kalaban. Ashura lang yan, natalo ko na siya dati. Sige na. Hindi na kita matatalo sa argumento. Nag-aalala ang tatay ko para sa'yo. Pinadala niya itong mga gamit. Sana, hindi mo na kailangan gamitin. Rings ng Killer God, Golden Needles ng Daluo, Utos ng Angel Troop, itong matandang amoy na to. Paano naging matatag siya magbigay ng mga yaman na to sa akin? Ngayon naramdaman mo na, yung bigat ng sitwasyon, di ba? Kung gusto mong makaganti sa magulang mo, tapusin mo na lang ng mabuti yung spiritual training mo sa mundo. Pumasok ka na agad sa antas ng Diyos. Sige na, napagod na tenga ko sa kakadaldal mo. Ay, Sige na, una na ako. Sa bahay, may dalawang magagandang babae pa. Nag-aantay na masyal ko sila. Naku, yun si ate. Nakalimutan nating kunin yung damit na pamalit natin sa loob.
Ay, grabe naman. Natuwa lang tayo masyado sa paglalaro. Ako na ang kukuha ha. Sandali. Paano kung biglang bumalik si Mofan? Mukhang hindi siya basta-basta babalik, di ba? Okay lang, ako na ang kukuha. Wala akong nakita, promise. Huwag kayong lumabas. Manyakis. Hindi ko naman sinadya. Sino ba ang makakaalam na ganyan kayo ka-wild sa bahay? Ikaw pa ang nagrereklamo ngayon. Kami pa, dalawang dalagang walang karanasan. Nakita mo lahat ng ayaw naming makita. Hindi pa nga kami nagsasalita ng kung ano. Ay naku, ipapakita ko pa sa'yo. Huwag na. Mas mabuti pang mag-massage ka na lang sa akin. Oo. Mofan, dapat bumawi ka talaga dito. Kung hindi mo mapapagaling si yun si ate, papatanggal ka ni Subos. Sige, lumabas ka na lang. Bakit naman? Gusto mo lang akong palayasin para may masamang balak ka kay yun si ate. Kapag nagagamot ako, ayoko talaga nung may nakikialam sa tabi. Lalo na ikaw na ang ingay mo, nakakaistorbo ka sa paggamot ko. AMPH. Yun si ate, babantayan kita dito sa labas ng pinto. Kung magtangka siya ng di maganda sa'yo, gagawin ko talaga siyang bading. Umiga ka ng tuwid, tapos yumuko ang mga tuhod. Maganda nga ang misis ko, pero kung katawan ang basehan, mas malakas si Go ate. Naku, dragon kidney. Uy, ano namang gagawin mo? Patay! Pumili ako ng maling grupo. May iniinom pa siyang gamot. Kailangan ko bang tawagin si Mengyan? Okay na. Mainit ang panahon, parang nakaka-stress lang konti. Kamusta ang pakiramdam mo? Ang init ng kamay mo ah. Yan ay dahil nilamig ang katawan mo sa loob, kaya bumagal ang daloy ng dugo mo. Kaya dito sa parte ng katawan mo, mas mababa ang temperatura kaysa sa iba. Ang sarap sa pakiramdam. Ngayon, gamit ko ang init ng palad ko, ipapasok ko ang energy sa katawan mo, makakatulong to para umikot ulit ang dugo at maalis ang lamig. Kapag naging mainit ang katawan mo, saka ka talaga magiging komportable. Ano bang nangyayari sa akin? Hindi pwede. Kailangan kong magpigil. Hindi talaga. Di ko na kaya. Go ate, huwag kang magpasok ng hangin habang ginagamo. Oo, mukhang okay na siguro. Pero pwede ko pang dagdagan ng masahe ng kaunti para mas tumagal ang epekto. Kailangan ba? Huwag mong ihinto. Grabe. Baka si yun si ate ay sumuko agad, no? Pakiramdam ko hindi ko na kayang pigilan. Kapag ganito, baka mag-react na naman ang kidney ni Long. Mofan, ikaw talagang hayop ka. Mofan, ano bang ginagawa mo? Hindi ka tulad ng iniisip mo. Nandito na ako. Makikipagsabayan ako sa'yo. Ano bang ginagawa nyo? Wala kaming ginagawa. Mofan, Seryoso, hindi kita niloloko. Nandito rin si Go ate. lumayas ka. Lumabas ka dito. Ngayong gabi, matulog ka na lang sa labas. Hindi pwede. Bahay ko to ah. Ang tatapang ng mga babae na to. Kinumpis ka pa nila ang wallet ko. Talagang gusto nilang magpalaboy ako sa kalsada. Tiis na lang muna ng isang gabi. Ay nako. Ano ba yan? Nagulat ako. Palaboy lang pala. Sinasabi ko sa'yo, ayon sa info, si Su Wanjing nakatira lang diyan sa loob. Si Lord Lucifer nagbigay na ng utos kailangan tagumpay, bawal sumablay. Hamere. Babae lang yan. Ang dark world ng kanluran, pag sumalang. May babae bang di kayang paikutin? Tara na. Dark world ng kanluran, pati si Ashura nakikialam na. Naloko tayo, bilis umatras. Sinabi ko bang pwede na kayong umalis? Lumabas ka na, ligtas na. Hindi ko inakala. Grabe, ang mga killer na to, sobrang walang awa. Buti na lang tumawag ka kanina at binigyan mo ako ng babala. Hoy, mahal, may gustong pumatay sa'yo. Hindi kita niloloko. Isipin mo, kanino ka ba nakabang ganitong huli? Baka may naapakan kang negosyo. Lumabas ka muna saglit, baka medyo madugo ang susunod na mangyayari. Sige, mag-ingat ka ha. Ay, tama na, huwag ka nang magkunwaring patay. Kung magkunwari ka pang patay, gagawin kitang totoong bangkay. Pare, tigilan mo na. Bro, kami na ang nagkamali. Hindi namin nakita kung sino ka talaga. Hindi na kami lalapit sa kanya. Hayaan mo na kaming umalis. Akala mo babahay mo to, gusto mo lang pumasok at umalis kung kailan mo gusto. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa inyo rito? Ano ba ang balak mo? Kung ayaw niyong magsabi, pareho na kayong mamamatay.
Hindi ka ba? Naisip mo siguro na tanga talaga ako. Payagan kitang bumunot ng baril. Pwede na sigurong magsalita ngayon. No? Sino ba ang nagpadala sa inyo? Patayin mo na lang ako. Tingnan ko kung ilan pa sa mga binti mo ang pwede pang sirain. Oo. Si Lucifer ang nagdala sa amin dito. Lucifer. Ah, siya pala. Alam mo si Lucifer? Ibig sabihin, dati ka ring tao ng western na madilim na mundo? Hayaan mong mabuhay ang isang aso. Pagbalik mo, sabihin mo kay Lucifer kung maglakas loob siyang pumasok sa bansa ng Long. Wawasakin ko siya kasama ang Sweetie na grupo. Kahit natalo mo kami, hindi ka pa rin ang kalaban ni Lucifer. Lalo na kung may napakaraming malalakas na tao sa Sweetian na grupo. Tingnan mo ito. Hindi ba ito ang Shashin Finger? So, ikaw pala si Caesar. Lahat kami ay karapat-dapat mamatay. Hindi namin alam na si Emperor Caesar ay nandito sa Longguo. Tandaan mo ang sinabi ko. Alis na. Bilisan. Sinasabi ko sa inyo, dito kayo dumaan paalis. Si? Ay, hindi ba? Nasaan na yung dalawang assassin? Umalis na. Eh bakit nandito ka pa? So Wanjing, ako nga pala ang kakaligtas lang sa'yo. Hindi mo pwedeng tanggalin. Ay, sige, aalis na ako ngayon. Pupunta na lang ako matulog sa park. Pwede na ba yon? Balik ka na lang sa kwarto mo at doon ka matulog. Si Chen Meng yan, grabe yung batang yon. Hindi lang niya nilock yung pinto, pati bintana nilock din niya. Diyan ka na lang matulog sa kwarto ko. Totoo to. Ano na naman iniisip mo? Sa sahig ka matutulog, hindi sa kama. Ikaw, nilalamig ka ba? Hindi malamig. Ah, ganun ba? Baka iniisip niya gusto kong patulugin siya sa kama. Kaya ka kasi madaldal eh. Ganito na nga ka-obvious, hindi mo pa rin get. Wow, Mofan. Ikaw ba ang gumawa nitong lahat? Kamusta? Sulit naman nakasama mo akong tumira, di ba? Hindi ko inakala, marunong ka rin pala sa ganito. Magaling ka. Pala talaga. Ngayon, hindi mo na kailangang pumasok sa opisina. Magluto ka na lang dito sa bahay. Sasahuran pa rin kita. Uy, naman, mahal. Dapat maliwanag, ako ang may-ari ng bahay dito. Ikaw lang ang nangungupahan. Gets mo ba? Ayoko lang kasing lagi akong minamadali ni Papa sa pagpapakasal, kaya lumipat ako rito. Sino mag-aakalang ikaw pala ang napili kong fiancé? Parang totoo nga, kahit gusto kong umiwas, hindi makalayo sa tadhana. Tanggapin mo na lang. Hindi pwede. Ang lalaki ni Su Wanjing, kailangang tunay na matibay at matapang. Dapat mas magaling siya kaysa sa akin. At kaya niya akong protektahan. Ikaw naman, nitong mga araw na to, ayos ka namang umasta, pero malayo pa sa pamantayan ko. Ang hirap mo rin palang alagaan. Boss Su, kung ayaw mo na kay Mofan, akin na lang siya kahit isang araw. Yun si, anong ibig mong sabihin? Ay naku, kailangan ko pa ng ilang session sa gamutan ko. Mofan, tara na sa taas. Hindi pwede. Si Mofan, para talaga siya sa akin ngayon. Grabe. Ano kayang nangyari kagabi sa kwarto nilang dalawa? Boss Su, hindi ba ikaw ang pinakaayaw kay Mofan? Yun si, ang ibig kong sabihin, may lakad pa si Mofan ngayon. May mission pa siya. Pero mamayang gabi, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Ikaw ang bahala kung hanggang anong oras mo siya gagamitin. Hindi naman ako gamit. Bakit parang pwede nyo lang akong itapon kung saan-saan? Mofan, pinangako mo pa sa tatay ko na lagi mong poprotektahan ang kaligtasan ko. Dahil sa nangyari kahapon, kailangan kitang bantayan habang nasa opisina ako. Hindi pwede. Kailangan talaga niyang manatili dito para samahan ako ngayon. Hindi pwede. Kailangan niyang bumalik sa opisina kasama ko. Dapat dito siya sa tabi ko. Hindi pwede. Mengyan, ikaw, kanino mo ba sa tingin dapat siyang sumama? Tama. Mengyan, isipin mo nga, yung mga sapatos at damit mo, ako ang nagpapahiram niyan sa'yo. Mengyan, yung sahod mo, ako rin nagbibigay niyan. Pwede bang sabihin ko naman ang opinion ko? Hindi pwede. Para sa akin. Sa umaga siyate Wanjing, sa gabi siyate Yunshi. Yan ang medyo patas. Sino ba ako? Nasaan ako? Ano bang ginagawa ko dito? Uy, Mofan, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nasa security department ka? Ang boring doon sa security department, puro matatanda at hindi interesting. Kaya pumunta ako dito para humingi ng tulong sa'yo. Anong tulong naman yan? Nakalimutan mo na ba? Kahapon, ikaw ang may responsibilidad. Hindi pwede. Ngayon, kay Suzong at kay Yunshi ati ka na. Hindi ko pwedeng kunin. Malinis ang ugnayan ko sa kanilang dalawa. Tsaka, ikaw naman ang nagkusang loob. Hindi pa nga kita pinapanagot. Kahapon, nakatayo lang ako doon. Ikaw ang kusang lumapit sa akin. Ayan, sabihin mo nga kung anong gagawin. Paano mo ako babayaran? Dapat kahapon, binagsakan na kita ng martilyo. Lahat busy no? Tagal na hindi makita ang mga tao. Tumakbo ka pa dito kay Mengyan para abalahin siya. Suzong. Wala po. Kami. Kami ay nagre-review ng problema sa financial chain ng kumpanya. Oh, sige. Sabihin mo nga kung anong problema. Grabe, sobrang dami ng bad debts ng kumpanya natin.
Kung tuloy-tuloy pa ganito, eventually magiging malaking problema talaga. Tama ang sinabi mo. Paano mo nalaman? Nakasulat naman sa mga dokumento. Si Huge ng Meng Longhui, totoong overdue na ang 3 bilyong balanse sa kumpanya. Kung ganyan ka kawalang ginagawa, ikaw na ang kumuha niyan pabalik. Kung hindi, wala nang engagement natin. Asawa ko, grabe ka na, masyado mo kong utusan. Nagagamit mo talaga ang sitwasyon, no? Hindi kita kinakausap para mag-usap tayo. Kung itong simpleng bagay na to, hindi mo magawa ng tama, seryoso akong nagdududa kung kaya mo pa talaga akong protektahan. Ginagamit mo ba ang paandar na yan? Di sige, gusto ko pa nga yan. Tatanggapin ko na ang trabaho na to. Ayos ha, bibigyan kita ng 7 araw. Kapag hindi mo nagawa, umalis ka na lang dito sa mansyon. Hindi ko kailangan ng 7 araw. 7 oras lang, matatapos ko agad to. Uy, ano bang meron sa Meng Longhui? Delikado ka dyan. Hindi biro-biro yang Meng Longhui. Sabi nga raw, isang matatandang leader ng Blood Kill ang nagtatag niyan. Sila ang pinakamalaking grupo dito sa Jincheng. Itong utang na to, 2 taon na naming sinusubukan kunin, hindi pa rin nakuha. Akala mo ba madali ako? Meng Longhui lang yan. Kuha lang ng utang, wala lang yan. Huwag kang nagyayabang. Sa tingin ko, si Suzong, galit lang kaya niya sinabi yun. Alam ko, hindi ka talaga papapuntahin para maningil. Mamaya pupuntahan ko si Suzong para kausapin. Palampasin na lang siguro to. Uy, saan ka pupunta? Maniningil ng utang. Tanga talaga. Kapag napikon mo si Huge, pwede kang mamatay. Huge! Narinig ko si Su Wanqing. Nagpadala ng tao para maningil ng utang sa iyo ngayon. Narinig ko na hinahabol mo siya. Paano ba yan? Pinapunta ka ba niya dito para magmakaawa sa kanya? Kung gusto kong magbayad, hindi ikaw ang magpapasya para sa akin. Wala. Huge, ang ibig kong sabihin ay gusto kitang ipaturuan ng leksyon sa mga tauhan ng Huanyu Group na pumunta rito para maningil ng utang. Ako si Joe. Magbibigay ako ng malaking pasasalamat bilang gantimpala. Ha ha ha. Madali lang yan. Sige, hindi na kita maaabala pa. Huji, enjoy ka lang diyan. Anong ginagawa mo rito? Natakot lang ako na baka mawalan ka ng bait at malagay ang buhay mo sa alanganin. Kayo, sino ba kayo? Kami ang mga empleyado ng Huanyu Group. Tungkol po sana sa natitirang bayad sa nakaraang proyekto. Gusto sana naming makausap si Huge sandali. Maniningil kayo ng utang? Dito pa sa Jincheng kayo sumugod sa amin ng Menglonggang para maningil ng utang? Baliw na ba kayo? Umalis na kayo, bilis. Kita mo, sabi ko sa'yo, hindi na kagal to Di ikaw na lang, ikaw na bahala. Si game. Kayong dalawa, ayaw niyo pa umalis? Gusto niyo bang mamatay? Kita mo na, pag maniningil ka ng utang, dapat mukhang naniningil ka talaga. Naku, yari na. Tara na bilis. Pag lumabas si Huge, sigurado patay na tayo. Bakit tayo aalis? Wala pa tayong nakukuhang kaya. Sawang-sawa ka na ba sa buhay mo? Hoy bata, lakas loob mo ha. Sinaktan mo ang kapatid ko sa harap ng pintuan. Sawan-sawa ka na ba sa buhay mo? Kaibigan, pare-pareho lang tayo. Mga sasakyan sa kalsada, mga bangka sa ilog. Hindi ko man alam kung saang grupo ka, pero kung kaya mong guluhin ang lugar ko, mukhang hindi ka rin basta-basta ano. Security ng Huanyu Group, Security Department, Mofan. Hehe, bata, gusto mo ba akong? Kuya Hu, totoo. Galing talaga kami sa Huanyu Group. Nandito kami para makipag-usap sana tungkol sa natitirang bayad sa mga proyekto. Hindi ako nagbabayad ng utang kahit kailan. Tumawag ka ng mga tao. Itong lalaki, siya, itong babae. Mofan, anong gagawin natin dito? Mukhang ayaw talaga nilang magbayad. Sa ganitong oras, ikaw naman, iniisip mo pa rin ang bayad. Bata, sa susunod na buhay mo, mag-ingat ka na. Kuya ko, itong bata ba ang gumawa ng gulo? Ngayon mismo. Hoy bata, gusto mo bang mabuhay? Haha, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Hey, ilagay mo tong pulbos sa inumin. Pakainin mo ang babae mo niyan. Makakaalis ka na pagkatapos. Hayaan mo siyang lumayan ng basta-basta. Sino daw si Huge? Napakabuti ng puso mo Hindi mo talaga kaya gawin to sa kanya. Bakit? Ano pang hinihintay mo? Mofan, ikaw. Ano? Kanina ang tapang mo, di ba? Ngayon, para sa sarili mong babae pa. Si Huge, kapatid ng boss ng Menglong Association yan. Lahat ng sasabihin niya, kailangang sundin. May mukha din na astig tong si ate. Mamaya si Huge. Pwede ba pati ako? Oo, ganun nga. Pakainin mo siya niyan. Mabubuhay ka pagkatapos. Ang shot na to, para talaga sa'yo yan. May chance din ako para sa'yo ngayon. Inumin mo. Mamaya, tutulungan pa kita. Pwede kang manatiling buhay. Ang kapal ng mukha mo. May lakas pa ng loob na bastusin si Huge. Gusto mo talagang maghanap ng gulo? May minsan bang pwede ka na magsalita?
Bata ka, huling pagkakataon na to, bibigyan pa kita ng isa pang chance. Iabot mo yung baso ng alak at ipainom mo yan sa kanya. Kung hindi mo gagawin, kahit gaano ka pagaling makipaglaban, hindi mo kaya ang 4 na tao ng sabay-sabay. Hindi ako maniniwala na kaya mong talunin lahat ng tao ko sa labas. Na higit 20 ang mga kasama ko. Uy, Mang Long Hui. Ganito lang makaliit grupo niyo. Ikaw? Ikaw ba'y tao pa? Mukhang ngayong gabi, wala kang choice kundi inumin niyang alak. Isa ako sa mga tao ng Meng Longhui. Kung maglakas loob kang saktan ako, kaaway mo na buong Meng Longhui. Lahat ng tao sa kumpanya nyo mapapasama sa gulo dahil lang sa'yo. Ikaw. Anong Meng Long Hui na yan? Tingin mo natatakot ako? Kung naglakas loob ka nga na awayin ng Meng Longhui namin, sinasabi ko sa'yo, yung huling lumaban sa amin, sa puntod niya, 3 dangkal na ang taas ng damo ngayon. Mofan, siya. Tatawag siya ng mga tao. Magpapatelepono siya para tumawag ng tao. Hayaan mo siyang tumawag. Hindi natin nakuha ang pera natin. Saktong ipapaabot natin sa amo niya. Ay, kuya, Bigyan mo pa ako ng 10 araw. Siguradong papasok ang 5 milyon. Siguradong papasok. Xiaohu. Anong meron? hello kuya, nasa Meng Long Club ako. Binugbog ako ng tao dito. Astig to ah. Ang tagal na rin. Wala pang lakas loob bumuli ng tao na ganito. Ang mga tao namin sa Menglong Club. Ipaluhod sila. Pagpahinintayin mo sa akin. Kung hindi, papatayin ko buong pamilya niya. Lumayas ka. Sabi ng kuya ko dapat magpakabait ka at maghintay dito, nakaluhod. Huwag kang magtangka tumakas. Kung hindi, papatayin ka niya kasama buong pamilya mo. Sinong Peng Jinlong? Kilala mo ba siya? Patay tayo, patay tayo. Malaking gulo to ngayon. Yung kuya niya, siya ang boss ng Menglong Club. Si Peng Jinlong. Si Bosu, hindi rin kaya tapatan yan. Walang problema. Ako naman, naniniwala akong marunong siyang makipag-usap ng maayos. Kung hindi ako magdadalawang isip turuan siya paano makipag-usap ng tama. Dumating na ang kuya ko Maghanda ka na sa kamatayan. Darating na ang kuya ko. Xiaohu. Sino ang nanggugulo sa teritoryo ko? Ayan siya. Ito yung batang to. Hindi lang siya nagtatanong sa amin para sa proteksyon. Sinaktan pa niya yung mga kasama namin. Ginoong Menglong, hindi po ganun. Nandito lang kami para sa huling bayad. Yung kaibigan ko ang unang sumugod, kasi si Kuya Hu ang unang kumilos. Teka lang. Wala akong pakialam kung sino ang tama o mali. Dito, pag sinabi kong mali ka talaga. Since nagkamali ka, kailangan mong magbayad ng presyo. Isa-isa, tig-isang braso. Kuya talaga si kuya. Ang astig niya talaga sa mga ginagawa niya. Peng Jinlong, tama ba? Bibigyan kita ng 2 minuto para maayos mo ang sitwasyon dito. At saka pa yan, papag-apologize mo siya sa akin. Nabayaran ako. Sabi mo apologize. Oo. Lumuhod at mag-apologize. Dapat may tunog ang pagluhod. Dapat marinig sa lahat ng 3 palapag. Minyan, ano sa tingin mo? Nakikiusap na ako. Pwede ba, huwag ka munang magsalita masyado. Uy, bata. Sa harap ko, ang pamisteryo mong ganyan, walang epekto. Sa Jincheng, wala pang nagtatangkang ganun. Magbanta kay Peng Jinlong. May 1 minuto pa kayong natitira. I-dial mo ulit ang numerong yan para sa akin. Kuya, huwag ka magpaloko sa batang yan ha. Gusto ko lang malaman ng batang yan kung bakit siya mamamatay. Tama. Hello. Ako si Yudi. Kuya, anong nangyari sa'yo? Oo. Ito po ang personal na numero ni Yudi, sir. Si Yudi sir, ang pinakakilalang kriminal sa dugot pagnanakaw. Ha? Paano nangyari yon? Peng Jinlong, paano mo nalaman ang personal kong numero? Isang batang lalaki ang nagbigay nito sa akin. Ah, siya pala yun. Walang puso talaga yun. Mukhang nakausap niyo siya sa telepono. Paano po? Kilala niyo ba si Yudi, sir, ng personal? Hindi naman. Sabi ko na nga ba, isa lang siyang tanga. Paano niya makikilala si Yudi sir? Mataas na tao si Sir Yudi. Kahit mga elders nga natin, hindi abot ang level niya. Hindi naman talaga kami close. Ilang beses lang nagkita.
Pwede ko po bang malaman ang buong pangalan nyo? Ay, hindi ba nasabi ko na kanina? Ren Mofan. Isa lang akong guwardiya. Huanyu Group. Bantay ako doon. Gets mo? Oo, gets ko. Ako, ang may kasalanan sa daldal ko. Ako rin ang may pagkukulang sa disiplina. Nakainis ko po kayo. Huwag kayong mag-alala. Magpapaliwanag ako sa inyo ngayon. Guwardiya lang naman siya, di ba? Uy, Lumapit ka dito. kuya, patawad po. Lumuhod ka ng mas malakas. Kuya, patawarin na ako. Lumuhod. Mofan. Hindi ba sobra ang ginagawa mo ngayon? Lumuhod. Simula nang bantayan niya ang plano para sa'yo, nasa tadhana na talaga ang kalalabasan niya. Ang astig na minsan ng lokong to. Hindi ko na talaga uulitin, Moye. Ayos na. Pumunta ako dito para maningil ng utang. Ang mga tauhan ng Monglong Association may utang kay Huanyu Group ng 3 bilyon. Panahon na para bayaran yan, di ba? May iba pa bang utos? Wala na, pwede ka nang umalis. Salamat, Moye. Tayo ka na. Maglabas kayo ng pera para kay Moye. Uy, Pupunta kami agad. Kuya, misis kong mahal. Sinasabi mo bang gusto mo ako? Isang tawag na misis kong mahal lang agad. Lahat ng lalaki, parang malalaking baboy. Tumawag ka pa ng ganyan, bunutin ko ang dila mo. Hindi naman ako tumatawag ng kung ano-ano. Si Sulauto mismo ang nagkumpirma. Yung relasyon natin. Ako ang opisyal mong fiancé. Mofan, hindi ko inasahang ganito kakawalang hiya. Hindi magawa ang mga bagay. Tatakbo ka pa sa tatay ko para magsumbong. Ano bang ibig sabihin nun? Kakagaling ko lang sa Menglonghui. Nakuha ko ang 3 bilyon. Tama na. Kung kaya mo talagang kuhanin yon, bakit kailangan mo pa humingi ng tulong sa kanya? Pinapabawi mo pa ang utos niya. Hindi pwedeng puro pagwapo lang. Paulit-ulit ka nang di makatuwiran. Bakit di mo muna tignan ang cheque? Hindi na kailangan. Pinagalitan na ako ng tatay ko. Pinapapunta pa niya ako sa'yo para magpa-dinner. Mag-sorry at magpakumbaba. Sakay ka na sa kotse. Ayoko. Hindi ako kakain ng libre. Kahit ayaw mo, kailangan mo sumama. Sakay ka. Kung di mo din ako pinapaniwalaan, para saan pa ang pagpunta? Tsaka, gusto kong kumain kasama si Mengyan ngayong gabi. Hindi. Mofan, mas bagay na kay Suzong ka na lang kumain. Kung may misunderstanding, maganda ding maayos nyo. Bakit di tayo 3 na lang sabay-sabay? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Hanggang dito na lang ang pasensya ko. Sa tingin mo gusto ko bang kausapin ka? Mengyan baby, anong gusto mong kainin ngayong gabi? Patay na. Malaking gulo ang nagawa ko. Galit si Suzong. May isa pa. Sino nagsabi sa'yo na tawagin mo akong baby? Sinadya ko lang inisin siya noon. Kanino niya pinapakita yung masamang mukha? Mofan, patawarin mo na ako. Bakit kailangan nyo pa akong idamay sa away nyo? Next week pupunta ako sa kumpanya. Tiyak matatanggal ako ni Suzong. Hindi ba mag-best friend kayo? Pinakaayaw ni Suzong na may humawak sa mga gamit niya, lalo na kung agawan ng lalaki. Seryoso ba yung biro mo? Akala ba niya lalaki ako? Ayaw niya sa akin, mas ayaw ko nga siyang pansinin. Medyo two-faced lang talaga si Suzong. Kung talagang galit siya, hindi kanya kailanman hahanapin. Kayo talagang mga babae. Hindi talaga kayo maintindihan. Ayaw ko na pag-usapan yan. Tara, dadaling niya ako kumain ng masarap. Mofan, tayo ba? Nagkamali tayo ng pinarangan. Ito ang Michelin 7-star restaurant, para lang sa 3 pinakamalaking grupo at 5 elite na organisasyon ng Jincheng. Tayo, hindi nila tayo tatanggapin. Huwag kang mag-alala, maging baby kita. Standard to, dapat lang. Pagkatapos kumain, balikan mo si Suzong at ipagyabang mo. Mainggit siya sa'yo. Uy, Liu Xiao, tingnan mo nga. Di ba si Chen Mengyan yan? Uy, Chen Mengyan, kakaumpisa mo palang mag-intern, di ba? Mamahaling restaurant to. Kaya mo bang pumunta dito? Sino yan? Boses pa lang, parang may mali na magsalita. Parang galing mundo ng multo ah. Siya si Liang Mayer. Yung tawag na Liu Jikai. Mga kaklase natin nung kolehiyo. Noon pa sa school, hindi kami magkasundo. Iwasan na lang natin sila. Grabe naman, Chen Mengyan. Mga dati rin nating kaklase. Birthday ko ngayon, ako nagpa-reserve ng lugar. Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Sabay tayo kumain. Bigay ko raw sa'yo respeto. Eh sino ka ba sa buhay ko? Ikaw pa may lakas ng loob, nag-iingay sa harap ni Liu Xiao namin? Sino yan? No boyfriend ni Chen Mengyan? Tingnan mo nga yung suot mo. Nako, ang sapatos ko pa lang. Mas mahal pa kaysa lahat ng suot mo. Liu Jikai, sobra ka na. Kumain lang naman ng isang beses, di ba? Sige, game, payag ako. Eh ikaw, inutil? Sasama ka kay Mengyan? Nako naman. Gusto mo lang namang makalibre, di ba? Tingnan mo mamaya paano kita gagawin katawa-tawa. Ang saya-saya ko na nandito kayo lahat sa birthday party ko. Ngayon, kain at inom lang kayo ng gusto nyo. Ako ang bahala sa bayad. Oh, teka. Pahilala ko lang. Ito si Ai. Anyway, tagasunod ni Chen Mengyan. Ay, hindi. Parang alalay niya. Haha, pilitan kasi siyang sumama, kaya wala na akong magawa. Oh,
Sana maintindihan niyo siya. Sana maintindihan niyo ako. Oh, Liu Zikai, tamang-tama na ang pang-aasar mo. Ang pangalan niya ay Mo Fan, hindi siya kung sino man. Liu Xiao, medyo hindi maganda yan, ha? Bihira tayong makapag-reunion ng mga kaklase natin ngayon. Bakit parang sinasadya mong pagpasok niya? Mapapahiya tayo. Oo nga, Liu Xiao. Iba na kasi ang estado mo ngayon. masyado kang updated sa balita ah. Ano ba talaga yan, Liu Xiao? May magandang balita ka pala, hindi mo pa sinabi. Naku, walang malaki diyan. Nakipag-deal lang ako sa Xuesha. Nakilala ko yung elder nila dito sa bansa. Natuwa sa akin yung elder kasi magaan daw ang mga buto ko. Pumayag siyang gawing personal student ako. So, Xuesha, yung Xuesha na yun, yan ang #1 na underground organization sa buong mundo. Hindi lang sila sobrang lakas. Kontrolado pa nila ang global finance, shipping, at energy sector. Kaya tingnan mo, kung wala lang kasing tinatawag nilang Dark Emperor dito sa bansa, hindi wala sa presyo ng ulo sa bansa. Kung wala, maralasan nilang sinako ang buong mundo. Oh, Liu Xiao. Sa susunod, dito ka na sa Jincheng. Parang hari ka na lang na naglalakad dito, di ba? Ha ha ha. Ay nako, sabi ko nga, wala naman yan. Maliit na bagay lang. Simula ngayon dito sa Jincheng, basta may sumubok manggulo sa'yo, banggitin mo lang pangalan ko. Sigurado mo lang sa'yo. Ayos ba yon? Congratulations sa'yo, Liu Xiao. Grabe congrats talaga. Ay nako. Liu Xiao, ang pogi mo talaga. Kailan mo naman ako dadalhin para makilala ko ang elder ng Xuesha? Walang problema. Dadalhin kita kapag may panahon ako. Naku, pati mabahong paa ng Xuesha ngayon pinupuri na ng iba. Mga talunan lang naman yang mga yan. Kapag nag-init ulo ako minsan, lahat sila, ipapatumba ko. Ang lakas ng loob ng batang to na magbitiw ng ganyan kay Liu Xiao tungkol sa Zusha. Mukhang sawang-sawa na siya sa buhay. Talagang parang bakang kalabaw, walang inuurungan. Baka nga hindi niya alam kung ano ang Xuesha, pero nangunguna pa sa pagdadalal dito. Hoy bata, gustong mamatay. Ang pangalan ng Xuesha, hindi mo dapat nilalait ng ganyan. Hindi mo talaga kaya galitin ang ganitong tao. Che, ayos na yan. Bilisan mo at magpakumbaba ka na sa akin. Hindi pa tapos ang sinasabi ko. Ang ibig ko lang sabihin, bilang tinatawag nyo na madilim na hari, kahit igkas ko pa ang ulo ng pinuno ng dugot kamatayan na si Ashura at gawing urinal, hindi siya maglalakas ng loob na tumutol kahit kalahati ng salita. Narinig nyo ba yon? Isa lang siyang tanga. Hahaha. Uy, bata, galing ka ba sa mental hospital? Gusto mo ba tawagan ko? Ang doktor mong gumagamot sa'yo. Sige na. Huwag mo nang patulan ng hampas lupang yan. Balik na tayo sa usapan natin. Di ba kakain tayo? Bitin pa yata ang mga ulam dito. Kuya, pahingi ng menu. Kain. Para kang gutom na multo ah. Oh, ano? Ngayon ka lang ba nakakita ng Michelin 7 stars na resto? Sinasabi ko sa'yo, samantalahin mo na ang pagkakataon. Kung di mo kasama ako ngayon, ni isa sa mga money dito, hindi mo kayang bilhin. Gets mo? Sino nagsabing hindi ko afford? Kuya, lahat ng pagkain sa menu, orderin mo para sa akin. Tama, kunin niyo ang pinakamagagandang sangkap mula sa buong mundo. Ang chef, dapat yung pinakamagaling din. Walang limitasyon sa budget. Sir, totoo po ba yung sinasabi ninyo? Oo naman. Ang singsing ng emperador, bakit meron siya niyan? Baka kaibigan siya ni Ginoong Kaisa. Kailangan galingan ko talaga. Sige po, sir, sandali lang po. Shen Meng yan. Sino ba mga kasama mong yan? Ibalik mo na siya sa mental hospital. Huwag kang magpakaloko dito. Wala ka nang silbi, wala ka pa talagang hiya. Dahil sa pagiging galante ko nagpapalibre. Nagkakalakas loob kang magdagdag ng order dito. Ang totoo, pulubi ka lang. Mo Fan Chian, ano bang iniiyakan mo dyan? Dito, kahit ang pinakamurang malamig na putahe, 1,000 ang presyo. Tama nga, yung ano. May nagsabi kanina na hindi ko kayang bumili ng mani dito. Kuya, pakibigyan ako ng 10 order. Waiter, i-order mo nga sa akin yung lagi kong kinakain, ultimate set meal. At saka, tandaan mo yung mga in-order ng batang, Toha. Mamaya, siya ang magbabayad lahat. Ah, pasensya na, Young Master Liu. Kung makikialam ako, ang ultimate set meal na in-order nyo ay sakto lang sa minimum na kailangan sa restaurant namin. Pero yung mga in-order ng Ginoong ito, kahit sa dami o sa halaga, mas mataas na po kaysa sa in-order ninyo. Anong ibig mong sabihin diyan? Ibig sabihin, kung gusto ninyong maghiwalay, pakiusap po, lumipat kayo sa karaniwang VIP room sa tabi. Ulitin mo nga sinabi mo? Sa totoo lang, yung mga in-order nyo, hindi sapat para makasama sa isang table kasama si sir na ito. Ibig mong sabihin, mas mababa ako dito. Dahil lang marunong siyang umorder ng pagkain? Gusto kong pareho rin sa kanya. Gusto ko pareho kami ng order. Hindi, magbabayad ako ng 10 beses ang presyo. Dalhin niyo sa akin ang pinaka-best na putahe. Sige po. Hoy, To, ang dami kong in-order. Kebs lang. Ikaw, kaya mo bang bayaran lahat ito? Naku, umpisa pa lang yan. Narinig ko, sa restaurant na to, may ilang bote raw ng rare handy mautay. Magdala tayo niyan dito. Hehe, alam mo rin pala na may maotay sila dito, ano? Huwag mong isipin na itong mautay. Ay pare-parehong mabibili lang ng ilang libo. Ito ay specially na dinala pa ng may-ari ng restaurant. Galing pa mismo sa auction. Hari ng mautay yan. Oh, yung ilang bote na yon, lahat ng yan, mga tira ko na lang ang umabot sa merkado. Nagdadakdak ka na nga lang, wala pang basihan. Sino ka ba para magyabang ng ganyan? Sige, dahil pinipilit mong pahirapan sarili mo, hindi na kita pipigilan. Isang tao, isang bote. Game ka ba? Ang liit ng pananaw mo. Ang dami-dami ng tao dito nakakain. Hindi ba dapat isang kahon ng bilhin? Ewan ko sa'yo. Ha ha ha! Ang tanga mo naman. Akala mo beer lang yan kahit isang kahon pa. Kahit nandito sa restaurant. Afford mo ba talaga bumili niyan? Shen Meng yan, grabe ka.
Ang galing mo magpanggap ah. Ikaw ang magbabayad sa huli ha. Mofan, ikaw, huwag. Huwag ka nang magsalita. Habang di pa niluluto ang mga ulam. Kausapin muna natin yung waiter. I-cancel na lang natin ang mga pagkain. Hindi worth. Bakit ayaw mo kumain? Sasabihin ko sa'yo, sobrang crave ko sa mautay na yan. Waiter, isang kahon ha. Huwag kang maniwala sa kanya, isang kahon daw. Tingnan natin kung hanggang saan ka magpanggap. Pag magbabayad tayo mamaya, huwag mo kong luluhuran ha. Mofan, Ay naku, okay lang yan, Meng yan. Sasabihin ko sa'yo, ngayong gabi ipapakita ko sa'yo, yung tunay kong kakayanan. Grabe. Imagination mo talaga taas. Kung gusto mo magpanggap, sige lang. Pero sasabihin ko sa'yo, ang handi mautay hindi diretso binebenta. Dapat auction pa yan. Lahat ng tao dito sa restaurant pwedeng sumali. Kung talagang astig ka, kumuha ka ng isang kahon sa auction. Tatawag ako ng papa sa harap ng lahat. Oy, Mabait kong anak, ngayong gabi ituturo sa'yo ni Papa kung paano maging tunay na tao. wala na akong gana makipagtalo sa'yo. Servidora, magkano ang panimulang bid sa handi mautay ngayong gabi? 10 milyon. Hindi pwedeng bumaba ng 1 milyon kada dagdag ng bid. 10 milyon, China. Ang mahal naman yan. Mofan, huwag ka nang maging pabigla-bigla. May 10,000 pa ako dito. Kung sakali, ibibigay na lang natin lahat kay Liu Xiao bilang paghingi ng paumanhin. Tara na tayo. Oh, ano? Hindi na ako tataya. Sa tingin ko, ikaw ang natatakot, di ba? Bakit ako matatakot? Sasali ako sa bidding. Sige po, paano naman po itong Ginoo? Magbibid ako ng 100 milyon. Ha ha ha. 100 milyon? Sira ulo talaga ito. Mukhang baliw siya, no? 100 milyon daw. Baka ni 1,000. Wala yung hulugin na yan sa bulsa. Lumalabas na problema talaga. Nakaka-curious lang, bakit nyo inisip na hindi ko kayang maglabas ng ganong pera? Kailangan pa bang itanong yan? Tingnan mo nga ang itsura mo at suot mo. Mukha kang hamak na empleyado. Siguro, nasira ang ulo nito. Sa harapan naming mga bigating tao. Nagpapakita lang para umangat ang status niya. Oo nga. Itong pulubi na to. Siguradong magpapapicture mamaya at ipopost sa social media. Ipagyayabang sa mga kasamang manggagawa. Ang mga taong ganyan, sila ang tinatawag na basura ng lipunan. Dapat lang na mawala sila, tama ba? Ano bang nagawa naming mga ordinaryong empleyado sa inyo? Ha? Kayong mga anak mayaman na walang alam kundi gumastos at magwala. Sabihin mong mahirap ka, ang yabang mo pa rin. Ano nga bang trabaho mo? Sabihin mo nga, para marinig naman naming lahat dito. Makinig kayong mabuti. Security Department ng Huanyu Group. Security Guard. Akala ko kung sino ng malaki, security guard lang pala. Security guard? Haha, security guard nga. Chen Meng yan, dinamay mo pa ang ganyang tao sa class reunion. Nahihiya na nga ako para sa'yo. Sige na, tigilan mo na siyang kausapin. Waiter, yung 1 bilyon kanina, hindi nakasali. Maglalagay ako ng 20 milyon para sumali sa bidding. Liu Xiao, may dumating pong kilalang tao kanina dito sa restaurant. Ngayong araw, lahat ng handi mautay dito sa restaurant, binili niya lahat. Iminumungkahi kong mag-withdraw na kayo sa auction. Sino bang angas na tao na ganyan? Uy, kayo na pala. Waiter, pakiabot mo nga sa taong yon. Kahit umatras ang iba, ako hindi. Magbibid ako ng 2 bilyon. Yung alak na yan, inumin ko talaga ngayong araw. Mofan, tama na. Huwag ka namang magsalita ng wala sa lugar. Kapag nagsimula ang ganitong auction, hindi na pwedeng umatras. Kapag nag-fail ang bid, magbabayad ka ng napakalaking danyos. Pati buhay mo, mawawala. Walang problema. Hindi mo na kailangan makialaman to. Tanungin lang kita ng 1 beses. Liu Xiao, tapos na ba agad to? Nakakatawa. Matatalo ba kita? Liu Xiao, wag kang paloloko sa kulubing to. Basta siya, walang sapatos pero walang takot sa may sapatos. Walang kwenta ang buhay niya. Pagdating ng panahon, kung tayo yung mapahamak sa malalaking tao, mahihirapan tayong ayusin to. Sa totoo lang, ikaw rin naman. Liu Xiao, hindi ba't ang tatay mo assistant director ng TMMC sa Maynila? Sino ba ang sisagot sa'yo? May ama akong sumusuporta sa akin at may swesya pa na nagbaback up. Walang tao sa buong Jincheng na makakagalaw sa akin. Ikaw, bata ka, hindi mo kaya. Ni yung malaking tao na yun, hindi rin kakayanin. Mga Ginoo, yung malaking tao nagbid na ng 220 milyon. 250 milyon. Isang bote lang naman ng alak, dali na. Yung malaking tao nagbid ng 300 milyon. 300 at 10 milyon. Malaki din naman ako. 320 milyon. Liu Xiao, payo ko lang, huwag ka nang tumuloy sa pagtaas ng presyo. Pag ginulo mo yung malaking tao, malala ang magiging resulta mo. Ikaw, bata ka, akala mo magaling kang magkunwari. Ano? Hindi ko man matapatan yung mga malalaking tao, pero kahit ikaw, hindi naman ako papatalo. 500 milyon. Gusto ko lang makita Sino ang may lakas ng loob? na sumalo sa akin, Shwesha, at agawan ako ng alak. Mahaba. Lolo, Ginoong Kaisha, sa wakas, nagkita ulit tayo. Yudi, ang yabang mo ah. Pinatawad pa kita, binigyan kita ng chance mabuhay. Pero nagtataka ako, gusto mo pang tawaran ng presyo ng alak sa akin. Ano pa bang pinagkaiba natin? Mas mabuti na lang, ako na ang magbayad. Isasama kita sa inuman. Iyon na lang. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Itong 500 milyon, dugot pawis ko to. Ihanda ang alak. Teka lang. Palagay ko, ang perang ito. Hayaan si Liu Xiao ang magbayad, sikat yang tao sa Jincheng. Liu Jikai, narinig mo ba? Ginong Kaisha, ang nagsabi na ikaw ang mababayad. Maswerte ka, biyaya mo na yan. Lolo. Baka nagkamali kayo ng tao. Ay, siya. Siya si Mofan. Walang ginawa yan kundi mang abuso at maghintay ng allowance.
Bakit ako ang magbabayad? Kung magsalita ka pa ng walang kwenta, wala nang liw sa Jincheng. Lolo. Wala naman akong 500 milyon. Hindi ako ganyan kayaman. Ang pamilya Liu, matagal nang lugi. Ito ngang kain natin. Sa credit card ko pa nga inasikasong magbayad, Lolo. Liu Xiao, ibinabalik ko sa'yo ang sinabi mo. Walang pera, nagkukunwari ka pa. Walang pera. Sa batas ng Shueisha, buhay ang kapalit. Hindi, sandali lang. Yung tatay ko, may ilang gold minas pa siya. Ibibigay ko lahat, pwede ba yon? Ay naku. Tumahimik ka. Nagbibigay ng babala si Kaisar, boss. Lumuhod ka at makinig. You die, boss. Itong Liu Jikai, nagbibigay lang ng annual tribute sa Shueisha. Hindi nga siya kasali sa grupo, pero ginagamit niya ang pangalan natin para magpaloko at mang-scam sa iba. Ngayon pa lang, aalisin na natin siya. Elder, hindi mo dapat gawin ito sa akin. Sinasabi mo pa na parang anak mo ako. Tumahimik ka. Wala kang karapatan magsalita dito. Bakit dito ka? Umalis ka na. Ay naku, ako naman ang may pagkukulang. Aalis na muna ako, Boss Kaisar. Enjoy mo lang dyan. Ako, hindi naman ako nananaginip, di ba? Siya nga ba talaga ang tinatawag nilang si Kaisar? Kahit ang mga tulad ni Shisha na matatapang na elder, napapayuko na lang sa harap niya. Kuya mo, fan. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Pwede kitang samahan ngayong gabi. Yung babaeng yun, puro fake boobs at wet. Nakakadiri, ayoko. Sa ganitong sitwasyon, makakabayad pa ba silang dalawa? Ikaw na lang ang natitirang lalaki dito ngayon. Bakit? Ano meron? Ikaw totoo ba yung sinasabi nila tungkol sa'yo? Ano bang Kaisar ang sinasabi nila? Puro kalokohan lang naman yon. Hindi mo ako maloloko. Kahit si Shisha ang tapang-tapang, sobrang iginagalang kanya. Paano magiging simple lang ang pagkatao mo? Bakit ka lumalayo sa akin ng ganito? Ako. Kinakabahan ako. Narinig ko kasi na yung mga taga-Shisha. Puro masasama raw kayo. Bakit ka lumalapit sa amin ni Ate Wanching? Ano ba talaga ang pakay mo? Ay naku, nangangako ako, okay. Wala akong ibang iniisip kundi gusto ko lang ligawan kayong dalawa. Wala talaga akong ibang balak. Aba, totoo nga, may balak ka pala sa aming dalawa. Ang landi mo talaga. Actually, hindi lang naman kayong dalawa. Si Guyonshi, okay rin siya. Hay, ang ganda mo, para maboy. Hindi na kita papansinin, promise. Sir Kaisa, pwede ba kitang makausap sandali? Hintayin mo na ako dito, ha? Babalik agad ako. Sir Kaisa, si Yudi, hindi niya nagawa ng tama ang misyon niya. Ayon sa patakaran ng Shueisha, dapat siyang tanggalin. Ah, ganun ba? Pero hindi naman niya nabanggit sa akin yon. Ang Shueisha Main Branch, kakaputok lang ng bagong utos tungkol sa pagpatay. Ikaw at si Yudi, patas kayong dalawa sa listahan. Mukhang estilo talaga ni Asura yan. Kaya balak mo na bang kumilos? Sir Kaisa, pinipili kong maging tapat kay Yudi at tapat din ako sa iyo. Buong branch ng Shueisha dito sa Longguo. Ikaw na ang magpapasya at mag-uutos. Ayos, marunong ka talaga umintindi. Pero sa harap ng iba, pwede ba Sir Kaisa, makisali ka muna sa palabas namin para din madali nating maipahayag sa labas. Ay isinakatuparan natin ang utos ng headquarters para pumatay. Kahit hindi ko naman iniinda kung diretsyong magyera tayo, pero maganda rin yung plano mo, hayaan nating si Shuluo. Para nasa hinasakit na magtataksil. Pero, Kaisa Datu, hindi tayo pwedeng magtagal pa. Nasa labas ng bansa si Shuluo para maghanap ng makapangyarihang sandata at naghahanda siyang kalabanin kayo. Kahit pa makakuha siya ng nuclear bomb, hindi niya rin ako kayang talunin. Ay oo nga pala. Nasaan si Yudi? Bakit hindi siya ang nagbalita sa akin? Si Yudi Datu kasi medyo nagseselo siya. Mukhang kakailanganin niyang pagbutihin ulit mamaya ng gabi. Kaisa Datu, kung wala na po kayong utos, aalis na muna ako. Isa pa pong bagay, mula ngayon huwag niyong ilantad ang tunay kong pagkakakilanlan. Ayaw iyon ng babae ko. Opo. Mofan, kanina isang hindi pagkakaunawaan lang iyon. Akala naming dalawa ni Yudi Datu. Ikaw ay ibang tao. Pero mula ngayon, hindi ka na pwedeng gumamit ng pangalan ng Shueisha para gumawa ng mga gawain sa labas. Ay, oo na. Tama ang payo ng nakatatanda. Sige, hanggang dito na lang. Ay, naku. Ano na naman kayang nangyari kay Gunay-Nay? Ano na naman kawerduhan yan? Ha? Ano na naman kawerduhan yan? Ay sus, ikaw talaga. Maliit ang ng buhay ko. Wala ka na bang sinabing totoo? Pati pagkatao mo, fake din pala. Pero, alam mo, si Yudi rin talaga, ang labo. Pati gusto niyang tao, napagkamalan pa. Ha? Baka naman kasi, sobra na talagang marami. Kaya naman lang na magulo na sa isip. Basta hindi ka lang kasali sa kung anumang kesa, o kaya miyembro ng kung anong Shueisha. Ayos na ko ron. Bakit naman?
Tignan mo kasi, si Kaysa, hari ng kadiliman. Ang daming babae, may gusto sa kanya. Ikaw pa yung choosy. Hindi naman sa choosy ako. Kumbaga, pakiramdam ko, masyadong malayo sa akin. Di totoo sa realidad. Mas okay na ikaw, kahit medyo pasaway ka sa normal, at malaswa minsan. Pero maaasahan ka talaga. Aba, marunong ka rin pala magsalita. Sana si Suwanzing, katulad mong mag-alaga at umintindi. Si Ate Wanzing, masungit lang magsalita pero malambot ang puso. Ipakita natin yung ebidensya, at maayos natin yan pag napaliwanag. Tanggapin ka rin niya, sigurado ako. Sige, ikaw muna ang bumalik sa kumpanya. Sabihin mo sa kanya ang magandang balita. Mauna na ako ha. Itong si Dazuti. Siguradong pumunta siya para hanapin yung babae na yun. Hindi ko siya papansinin ng isang linggo. Kailangan ba talagang ganito ka nakakatakot lagi? Si Caesar sir ang nangunguna sa Blood Kill Wanted list. Kapag nakuha mo ang ulo niya, pwede kang tumanggap ng 10 bilyong reward. 10 bilyon. Ganon mo ba ako kababa sa tingin? May bagong mga girlfriend na naman si Caesar sir. Hindi ko alam kung bumagsak na ang kakayahan niya. Minsan kasi ang katabihan, ang libog ay parang kutsilya sa ulo. Caesar sir, mukhang bumagsak ka na nga. Malalaman naman natin mamaya kung bumagsak ka nga o hindi. May matutuluyan ka ba dito sa Jincheng? Kung wala, pwede ka na lang sa bahay ko. Gusto mo bang mamatay? 3 na ang magagandang babae ang pinapalaki ko. Gusto mo bang magpagawa sa akin? Ang tawag ko dyan, mahusay magpalakad ng bahay. Pero yung 3, hindi sila talaga namumuno sa bahay. Puro ka lang dakdak. Sige na, dumiretso ka na sa asawa mong matagal mo nang kasama. May ginagawa pa akong iba. Anong pinagagawa mo? Malapit nang dumating si Shuluo sa Longguo. Hindi pa niya alam, yung local na grupo ng Shresha dito, nag-traitor na sa kanya. Ang plano namin, sa welcoming ceremony niya, doon namin gagawin ang assassination. Huwag mo sanang palpak, kung hindi ako, na naman mag-aayos ng problema mo. Pag naging successful ako, announce ko sa madilim na mundo na ako ang asawa ni Kaisa. Oo na, lakad na, asawa ni Kaisa. Joe Xiao, totoo bang ikaw ang nagbayad ng utang na 300 milyon? Wang King, alam mo naman siguro. Dito sa Jincheng, ang Zhou family lang ang kayang paamuhin ng Monglonggang. Kanina, kaya nalutas ang lahat dahil sa isang tawag ng tatay ko. Para sa anak. Niya yun. Ikaw ang tunay niyang anak, ako ang tumawag sa'yo. Ikaw na naman ang ugat ng problema, gago ka. Hindi pa nga kita pinagsusulit. Itong anak ko, pati ang sariling tatay, nagagawa pang agawin ang parangal. Sabi mo, ikaw ang nagbalik ng bayad. Anong ebidensya meron ka? Ito na ang ebidensya na hinahanap mo. Sino bang hindi marunong magpeke ng tseke? Wan Qing, yung mga ganyang kalokohan niya. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Si Huge at Peng Jinlong ay mga tao ng Shueisha. Kaya niyang mapasunod ang Shueisha. Ganun ba siya kagaling? Boss Su, Kuya Mo Fan, hindi ka talaga niloloko. Kuya Mo Fan, ano ang pinakain mo kay Mengyan? Mengyan, pinilit kanyang magsalita, tama ba? Hindi po. Hindi na lang ako magsasalita. Mo Fan, hindi naman sa hindi kita pinagkakatiwalaan. Talaga bang ikaw ang nagbalik? Magpakol ka lang, malalaman mo na. Sa tingin ko, hindi na kailangang tumawag. Kakatapos lang maglabas ang Shueisha ng utos ng paglipol. Mofan, kasama ka sa listahan. Utos ng dugong paglipol. Si Huge at si Peng Jinlong, hindi pwedeng maglabas ng utos na ganoon. Kailan ba nasangkot si Mo Fan sa internasyonal na kilalang Shueisha? Bakit ganon? Kuya Mo Fan, kanina lang kausapan niya si Elder Shueisha. Kuya Mo Fan, nung umalis ka, huwag mong sabihin ginamit mo ang pangalan ng Shueisha para gumawa ng kung ano, ha? Hahaha. Mofan, ano pa bang dapat sabihin? Wan Qing, ngayon, klaro na lahat. Nakabangga siya sa mga tao ng Shueisha. Si Kuya Hu at si Peng Jinlong, may pag-asa pa ba na mabayaran yung utang? Ang hirap na magpaliwanag niyan. Sapat na yan, Mo Fan. Akala ko talaga yung pera ay nakuha mo gamit ang sarili mong abilidad. Yun pala, niloko mo lang ulit ako. Ikaw talagang babae ka. Hindi na kita maintindihan. Nagpakahirap ako kakasuporta sa'yo, pero okay na kahit hindi mo pinahalagahan yon. Mas pinili mo pang maniwala sa taong yan kesa sa akin. Nasa harap na natin ang katotohanan. Ito ang kasunduan sa kasal. Kung sirain ko ito, may problema ka ba? Siye. Alis na ako. Sana balang araw. Hindi ka magsisi. Wang King. Sa ganitong klase ng basura, hindi siya karapat-dapat tumayo sa tabi mo. Ako lang ang dapat. Mengyan, pakihatid na ang bisita. Zhao Xiao, sige na. Sige, ikaw, pakikalma ka muna. Tatawagan na lang kita mamaya. Oy, babae. Naglalakas loob kang magtaray sa akin, ha? Hintayin lang, hahanapin talaga kita balang araw.
Suzong, sa tingin ko, masyado kang malupit kay Mofan. Tama ba ako? Ganon din ang nararamdaman mo? Mengyan, ano bang meron sa lalaking yan? Nagkagusto ka na ba sa kanya? Kalokohan yan. Hindi mo maloloko ang tingin ng mata mo. Hindi ko inakala na ang mokong na yan. Sandali lang, napaamo ka na. Suzong, kampi ako sa'yo. Labanan natin si Mofan. Siguro, ako talagang nagkamali. Suzong, Bukas pupunta ako sa Sucheng para magtrabaho. Samahan mo ako, ha? Saktong dalawa tayo sabay. Ay naku. Ang hirap talaga intindihin ng mga babae. Kung ganun, babalik na lang siguro ako sa pagiging Caesar ko. Caesar pa talaga? Isang baso pa lang ng alak? Lasing ka na agad? Mofan. Wow, ang sakto naman. Halika, sabay tayong umuwi dito. Ay nako, Yunshi, ito ba ang boyfriend mo? Kaya pala sa kumpanya, lahat ng pilots at flight attendants, hindi mo pinapansin. So type mo pala yung ganitong klase. Hindi naman. Siya, roommate ko lang. Dati kasi hindi maganda ang katawan ko. Siya ang tumulong sa akin gumaling. So siya pala yun. Uy, Kung hindi naman kayo, ayerto mo na lang siya sa akin. Introduce mo naman siya sa akin, pwede. Sige, Tara, ayaw kong sirain ang trip ng mga magaganda. Sige na, guwapo, tagay ka na. kayong dalawa, talaga bang gusto nyo magkasama palagi? Parang wala lang ako sa paligid? Sino tong batang to? Wala kang kinalaman dito. Bakit wala akong kinalaman ha? Huwag mong kalimutan, may malaking utang pa sa akin ang tatay mo. Ayon sa kasunduan, ikaw ngayon ay tao ko na. Ibinalik ko na sa'yo ang perang iyon. Yun ang puhunan lang, may interes pa yon. Huwag mo nang sabihin pa, nagpunta na naman ang tatay mo sa sugalan. Natalo siya ulit ng 3 milyon. Bakit hindi? Samahan mo na lang ako ng 1 linggo. Pagkatapos noon, palalayain na kita pabalik. Yung utang natin, tapos na. Wala kang hiya. Hindi ba't isa ka lang flight attendant? Serbisyo ka lang, serbisyuhan mo na lang ako. Sino ang sumuntok sa akin? Ako ang nanuntok, para lang tumahimik yung bibig mong mabaho. Astig ka pala, hintayin mo. Maghahanap ako ng tao ngayon din, para turuan kang matuto. Sige lang, huwag mo nang hintayin, ngayon na. Pare, bulag yata ako, hindi kita nakita. Nagkamali ako, patawarin mo na ako. Hindi pa bumagsak yung bote ng alak sa ulo mo. Pwede ka na, sabihin mong papa, gusto kong marinig, saka ka na lumayas. Papa, nagkamali ako, patawad na. Pag nakita pa kitang nilalapitan si Yunshi, babaklasin ko ang mga buto mo. Hindi na ako maglalakas loob, aalis na ako. Yangtze, ang galing ng kaibigan mo. Grabe. Ngayon lang din ako nakakita ng ganito. Nagulat ako, sobra. Sige na, naku sana narin ang istorbo, parang lang ang hinatay. Tuloy natin ang inom, Tara. Ayos ka, Yangtze. Ayusin mo lang ang trabaho mo, ha? Tulad nitong bayani na sumagip ng dalaga. Mauna na ako, ha? Ayokong maging third wheel sa inyo. Oh, goodbye sa kamay. Mofan. Mamayang gabi sa villa, tayo lang dalawa. Uy, Yunshi, ano ba yung sinasabi mo? Hindi ko gets. Bakit? May problema ba? Oaks na. Hindi na ako magtatangka. Babae, nagpapakabaliw ka ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Saan mo natutunan yung linyang yan? Ang baduy? Sobra? Tama na, sobra na ang inom, uwi na tayo. Hindi ako lasing. Gusto mo ba ako? Yunshi, ako. Sandali lang. Maliligo muna ako. Masyado ba akong naging padalos-dalos? Ang tagal kong nagtago, ngayon, lumabas na rin ako sa wakas. Sa pagkakataong to, hindi na kita palalampasin. Bakit ka ba nagmamadali ng ganyan? Ikaw rin, maligo ka muna. Maliligo pa ba? Para saan? Paano kung bigla kang tumakbo mamaya? Anong gagawin ko? Ako, kailan ko ba sinabi na tatakbo ako? Ako, si Gu Yunshi. Mukha ba akong taong duwag at takot sa gulo? Seryoso talaga? Aba, kailangan ko talagang subukan ang tapang mo. Ngayong napag-usapan na natin. Sa mga susunod na mangyayari, bawal nang umatras. Mofan, anong ginagawa mo? Sinadya mong takutin ako. Wala naman, nagbibiro lang ako sa'yo. Ang galing mo mabasa, parang matapang, pero sa loob mahinayin pala. Mukha kang palabiro at cool sa labas. Pero sa totoo lang,
Ikaw. Sa antas mong yan, nagpapapasok ka pa ng lalaki sa kwarto mo. Paano kung makatagpo ka ng lalaki na may masamang balak? Ngayon talaga, ikaw ang mahihirapan. Gusto ko lang naman turuan ka ng leksyon. Ang kulit naman, bakit ganyan ka? Ba't ka pa nagagalit? Sorry na. Sorry talaga. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Minamaliit mo ba ako? Hindi nagsorry na nga ako sa'yo. Sa totoo lang, nakikita kitang ganyan. Hindi ko talaga magawa. Dapat maghanap ka ng lalaking magmamahal talaga sa'yo. Tama na ang iyak mo. Noong bata pa ako. Yung tatay ko, puro kain, inom, sugal lang ang inaatupag. Kailanman, hindi niya ako pinakialaman sa pag-aaral ko. Minsan pa nga, madalas niya akong saktan at murahin. Ako. Sa totoo lang, simula pagkabata, kulang talaga ako sa pagmamahal. Araw-araw, nagpapanggap akong alam na alam ko ang lahat. Ayoko lang talagang isipin ng iba na mababa ako. Gusto ko rin naman makaroon ng isang taong kayang magprotekta sa akin. Yang iniisip mo. Sobrang labo talaga niyan. Hindi ka ba natatakot na baka makahanap ka lang ng kung sino-sinong tao na hindi mapagkakatiwalaan? Nakakainis ka? Mo fan. Pakakasalan mo ba si Suwanjing? Seryoso, sagutin mo ako. Mahalaga talaga sa akin ang tanong na. 2. Mukhang hindi na siguro. Ano? Hindi naman niya ako gusto. Paano naman si Chen Meng yan? Yung batang yun? Naku, ang tanga-tanga nun. Kung siya ang pakakasalan ko, sigurado pati anak namin magiging tanga. Paano naman ako? Pwede ba na gusto ko kayong tatlo? Seryoso mong sagutin ang tanong ko. Yun si. Gusto kita. Pero hindi ko pa natatapos yung misyon ko. Hindi ko pa nahahanap ang mga magulang ko. Hindi talaga ako magpapakasal. Paano naman kapag nahanap mo na sila? Parang. Kailangan daw pakasalan ko si Suwanjing para mahanap ko sila. So, yung engagement nyo, isang kasunduan lang, tama ba? Oo naman. Pero ngayon, yung kasunduan, wala na. Pinunit niya yung marriage contract. Kaya ngayon, wala na akong dapat alalahanin. Mo fan, una na ako. Inassign ako ng kumpanya sa international flights isang linggo. Dapat mag-behave ka lang dito sa bahay habang wala ako. Grabe, ang dami ko ng kasalanan. Xiaofan na Shura ay pumasok na sa bansa ng Longguo. Mag-ingat sa lahat ng bagay. Ang dapat mag-ingat ay siya. Ay nako. Mo fan, kumusta ka na? Huwag ka nang magalit. Si Suzong, nagsalita lang siya dahil galit. Mo fan, ayos ka lang ba? Mo fan, nasaan ka? Mo fan, sagutin mo naman ang mensahe. Maaga kaming bumalik mula sa business trip. Kung mahuli ka namin, patay ka. Mo fan, kumusta ka na? Huwag ka nang magalit. Si Suzong, nagsalita lang siya dahil galit. Mo fan, ayos ka lang ba? Mo fan, nasaan ka? Patay na. Sobrang intense kagabi. Nakalimutan kong sumagot. Meng Yan, kung gusto mo, hanapin mo na siya. Suzong, Wala na akong kasunduan sa kanya ng kasal. Suzong. Pasensya na. Walang problema. Bibigyan kita ng leave. Sige, pumunta ka na. Hello? Ito ba ang kumpanya ng bahay? Maglilipat ako mula sa Yunsan Isa. Ayos ka lang ba? Mangyan, alam mo ba? Simula nung nasira mo iyon. Ngayon, halos wala na akong lakas at sigla. Parang malapit na akong mamatay. Ano, Mofan, ayokong mamatay ka. Marunong ka namang manggamot, di ba? Kung kaya mong pagalingin si Ate Gu, dapat kaya mo ring gamutin ang sarili mo.
Hindi kayang gamutin ng doktor ang sarili niya. Ikaw lang makakagamot nito. Ako. Naalala mo pa yung sinabi ko sa'yo dati? Oo, naaalala ko. Pero kasi, para lang sa magkasintahan yun pwedeng gawin. Menjon. Gusto mo ba ako? Oh. Ikaw na lang talaga ang pag-asa kung mabubuhay pa ako. Mengyan, salamat sa pagligtas mo sa akin. Sabi nila, ang makapagsalba ng buhay ng isang tao ay parang nakagawa ng malaking kabutihan. Pakiramdam ko niloloko mo lang ako. Ako pa, si Hey Antianzi, hindi kailanman nagsisinungaling. Ayan ka na naman, puro kalokohan. Kung hindi lang dahil sa matandang yon, ayaw ko lang mabunyag ang pagkakakilanlan ko. Ipapakita ko sana sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Kapag ganyan ka, hindi na kita magugustuhan. Sige na, bahala ka. Mo fan. Tayo bang dalawa, pwede na bang ituring na magkasintahan? Oo naman. Dapat lang na mag-date ang mga couple. Hi, ang hirap talaga ng mga babaeng pa-cute. Yudi, Yunshi, miss na miss ko na kayo. Tahimik ka lang, ibig sabihin hindi mo rin ako gusto. Ay, hindi, wala yon. Iniisip ko kasi kung saan tayo pupunta. Sa amusement park kaya, matagal ko na rin gustong pumunta doon. Tara, punta na tayo. Yudi, anong nangyari sa'yo? Nag-aasura sila. Huwag kang tumanga diyan. Dali tulungan mo ako. Tumago ka sa likod ko, huwag kang maglalayo. Mofan, Mga pare, tirahin na natin siya. Mofan, huwag mong isipin na ikaw na ang pinakamalakas sa mundo. Nasa antas Diyos na si Master Ashura. pwede kanyang patayin. Inistorbo mo dati ko. Mofan, Ikaw, hindi ka ba natatakot? Si Master Ashura baka? anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Okay lang. Medyo lang kasi marami na akong dugo na wala. Nahihilo ako. Uy, Atezi. Dalhin mo na yung dalawang gintong karayom ko. Xiao Fan, nasugatan ka. Ay, huwag ka na magtanong, pumunta ka na lang dito, malaman mo rin. Tara na, Mengyan, punta tayo sa ospital. Doktor. Doktor, Aye, naku oy, hindi ba si Mingyan to? Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi mo man lang ako tinawagan? Liu Yanbin, ang sakto naman ng pagkikita natin. Hindi ba talaga ikaw ang nilalapitan ko? Tigilan mo yung pagpapanggap mo na mataas. Mo fan, tulungan mo naman ako. aba, ano bang balak mo gawin sa liwanag ng araw? Ako ang chief dito. Kung maglalakas loob kang galawin kahit isang buko ngayon, ikaw ang ilalabas namin nakahiga. Mo fan. Sandali lang. Pinsan siya ni Director Wu. Sa ospital na to, siya talaga ang nasusunod. Kailangan pa ng gamutan ni Miss Yudi. Hindi natin siya pwedeng awayin. Mengyan, pareho mo bang kasama itong dalawa? Oo, kaibigan ko siya at grabe ang kanyang sugat. Kailangan niya agad ng gamutan ngayon. Mukhang seryoso nga ang tama niya. Pag hindi agad na agapan, baka mamatay siya. Pasensya na, Liu Chief. Pakigamot na lang po si Miss Yudi. Ay, kung gusto mong iligtas siya, pwede rin. Pangakuan mo muna ako. Suotin mo to. Ikaw na isang head ng departamento. Paano mo nagawang ganito? Ang isang doktor, tungkulin niyang iligtas at tulungan ang mga tao. Pero ginamit mo pa to bilang pananakot. Wala kang pakialam sa buhay ng iba. Kung mabubuhay siya o mamamatay, anong kinalaman mo dyan? Nilatag ko na ang kondisyon ko. Pangakuan mo muna ako. Saka ako'y aasikaso. Ang pinaka-best na gamutan para sa kanya. Kung hindi, walang ospital dito sa Jincheng ang tatanggap sa kanya. Ay, sorry na. Nagkamali ako. May lakas ka pa bang sumigaw ulit? Wala na po. Kung alam ko lang na ganito, hindi na sana kailangan pang kumilos si kuya. Ay, kuya. Tama po kayo. Ako na mismo. Ang maghahanap ng kama para sa pasyente. Bilis, pumunta ka na. Tara na. Opo. Sinong naglakas loob na pahiyain si kuya? Papatikimin ko kayo, hindi nyo nagugustuhin mabuhay o mamatay. Pinsan, sila yung dalawa na nagkagulo dito. Ang lakas ng loob nila. Nagpakaseryoso pa sa ospital ko. Pasamain niyo ang mga tauhan nila. Itapon niyo sila sa loob. Narito ang Daluo Jinjen. Sinong mangangahas dito? Ito ang may hawak ng Daluo Jinjen. Daluo Jin Sen. Pinsan, ba't di ka pa kumikilos? Bilisan mo at ayusin mo silang dalawa. Uy, bakit nakaluhod ka? Tumahimik ka. Ikaw na Shinhuo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Daluo Jinjen? Alam mo ba kung ano ang kinakatawan ng Daluo Jinjen? Hindi ba karayom lang yan? Marami tayo niyan sa departamento ng tradisyonal na medisina. Direktor, huwag mong hayaang matalo ka ng babae. Ako ang tinamaan niya. Pinsan mo. Alam mo ba yan? Napahamak ka na talaga. Kumilos ka na at sumama kang lumuhod. Ginoo, hindi ko alam na ikaw ang tagapagmana ng Jinjen. Pasensya na at naging bulag ang mata ko kanina. Maraming pasensya kung nasaktan ko kayo. Ngayon mismo,
Gagawan ko kayo ng paraan. Ibibigay ko ang pinakamagandang kwarto ng ospital na ito at ang pinaka-high-end na paraan ng gamutan sa inyo. Hindi na kailangan. Alam mo naman na napaka-urgent ng sitwasyon ngayon. Pagkatapos mong maayos ang lahat, malamang huli na ang lahat. Ito ay ang dakilang luo ginintuang karayom. Lin Huizing, ano ang dakilang luo ginintuang karayom? Ang dakilang luo ginintuang karayom ay parang sagradong gamit sa mundo ng medisina. Basta't nakita ito ng kahit sinong nasa larangan ng medisina, kailangan talaga nilang ipakita ang paggalang dito. Hoy, bata, pwedeng pahiram nitong dakilang luo ginintuang karayom? Lin Huisheng, mas mabuting huwag mo na lang akong istorbohin. Gawin mo na lang kung ano dapat mong gawin. Lin Huizing. Isa lang naman siyang simpleng gwardiya. Sa tingin ko, wala siyang karapatang gamitin ang dakilang luo ginintuang karayom. Pinaghihinalaan kong ninakaw niya ang karayom na yan. Ninakaw? Tama. Sa pagkakaalam ko, ang nagmamayari lang ng ginintuang karayom ay mga taong may edad na, kadalasan lampas 60. Hindi pwedeng ganyang kabata pa ang meron nito. Ginoo, dahil hindi mo pa nakikita, hindi ibig sabihin na wala talaga. Si Xiao Fan, napakagaling niya tunay na may talento sa medisina. Bakit hindi siya pwedeng maging tagapagmana ng ginintuang karayom? Sa tingin ko, mga 25 taon lang siya. Ang bata niya, pero naging tagapagmana ng Gin Needle, maliban na lang kung reinkarnasyon siya ng Diyos, hindi talaga posible. Kung talagang kaya mong buhayin yung tao, dito mismo ako luluhod, tatawagin kitang master, hahaha. Hindi ka dapat tawagin na master. Ganito na lang, kung mabuhay ko talaga yung tao, ikaw ang luluhod at tatawagin akong lolo. Ganyan na laro, walang kwenta. May tapang ka ba makipaglaro ng totohanan? Sige, ano bang laro gusto mo? 10 bilyon. Pag natalo, ibibigay ang 10 bilyon sa kabila. Ayos lang. Sakto, kailangan talaga ni Little Boss ng pera ngayon. Oo, payag ako. Diauge, matagal ko nang sinabi sa'yo. Hindi sila pwedeng manatili dito. Ayaw mo pa rin maniwala. Diauge. Tama ang sinabi ko. Hoy, mga tao, bugbugin nyo ng patay itong mga manloloko. Mofan, huwag mong isipin na dahil kaya mo makipaglaban, pwede mo na gawin ang gusto mo. Nagpanggap bilang tagapagmana ng Jinjen. Nagpagamot pero namatay ang pasyente. Kahit anong paliwanag, kasalanan pa rin ito. Bastos at walang modo. Mas lalo akong kumbinsido. Hindi siya talaga ang tagapagmana ng Jinjen. Hindi naman siya tumutulong. Malinaw na dinadamay niya ang tao. Hayaan niyo na lang ako ang magligtas sa dalagang ito. Tama. President Lin, dapat po kayong pumunta sa National Headquarters para ipabawal ang huwad na doktor na ito. Ano na gagawin natin? Tawagan natin si Su, ang boss. Kailan pa kailangan kong patunayan sa mga hindi kilalang tao ang pagkakakilanlan ko? Sa loob ng 3 sandali, magigising siya. 3. Ang ingay nyo! Kahit sugatan at walang malay si ate, gising pa rin ang isip ko. Kayo talagang grupo. Wala kayong tigil sa pagsasalita. Ang sakit ng ulo ko dahil sa ingay nyo. Galit na galit ako ngayon. Sakto, gusto kong pumatay ng tao palipas oras. Sige na, Yudi, patawarin mo na lang sila. Hayaan mo na silang mabuhay. Simula ngayon, pabayaan mo na lang silang tumulong pa sa mga tao. Okay po, pangako po namin, magpapakabuti na kami at magliligtas pa ng mas maraming tao. Sige na. Dahil sa'yo, magpapakabait ako ngayon. Hindi na sila kailangang mamatay, pero hindi rin sila makakaligtas sa parusa. Naalala ko, may nagsabi kanina, basta mabuhay lang ang tao, tatakbo siya pababa at tatawag ng lolo. Boss, pasensya na po, hindi kita nakilala kanina. Nagkamali po ako, patawarin mo naman ako. Hindi ka naman masamang tao, tandaan mo sana ang leksyong to. Pagkatapos nito, maging mabait ka at turuan mo ng tama ang iba gamit ang sarili mong kabutihan. Pwede niyo po ba akong gawing apprentice, boss? Gusto mo akong maging guro mo, ha? Hindi ka pa pwede. Diyan ka na muna sa tabi, magpalamig ka. Siya, ne. Alis na tayo. Ngayon, ikaw naman, Zhou Tianzhao. Zhou Xiao, ha? Yung 10 bilyon na utang mo sa akin, kailan mo babayaran sa akin yun? Ako. Baka naman gusto ng panganay ng Zhou family na iwasan ang utang, ha? Ano ka ba? Huwag kang ganyan. 10 bilyon lang naman yon. Siyempre may laman ang account ng Zoo family ko. Pero kasi nailagay ko na lahat sa financial market. Hintayin mong ma-withdraw ko, ibibigay ko agad sa'yo. O sige. Sa mundong ito, wala pang nangangahas na humingi ng utang ko at hindi magbayad. 10 bilyon, bibigyan kita ng isang araw. Lumagpas lang ng isang araw, doble na ang babayaran mo. Ano? Minamaliit mo ba ako? Kung palayain mo ako ngayon? Bukas na bukas. Nasa account mo na ang pera. Alis ka na. Mofan, anong ginagawa mo? Wala, tara na. Mofan, hintayin mo ako. Ang galing mo talaga, Kuya Mofan. Kuya Mo Fan, ang lupit mo talaga. Ay naku, Lola, kaka-recover mo lang sa sugat, nagbibiro ka na agad. Hindi mo pa ba alam kung gaano ako kagaling? Ang kulit mo ha?
Alam mo namang natatakam ako. Lagi mo pang sinasabi. Mofan, ikaw na bahala sa kanya. Mofan, ngayon pa lang ang unang date natin, ha? Mengyan, wag mo sanang masamain. Pinag-uusapan lang namin na magaling siya sa martial arts. Oo nga, ate. Ikaw ba ang girlfriend ni Mofan? Ang bait talaga ni Mofan. Pagdating ng gabi, malalaman mo rin. Ganun pala. Ganun pala talaga. Parang may kakaiba sa'yo. Saka na natin ito pag-usapan, Shaudi. Anong nangyari sa'yo? Bakit hinahabol ka ng Suesya? Nagmali ako ng tantiya sa lakas ni Ashura. Palpak ang plano, pero nasaktan naman namin siya. Ngayon nagpapagaling siya sa Jincheng. Pero pwede siyang bumawi anumang oras. Matapang ka rin pala, talagang nagkalakas loob siyang pumunta. Xiao Fan, pinapahanap ko na sa buong syudad ang gumawa nito. Ang mga kasalanan sa pamilya mo noon, dapat mapaghigantihan. Momo ate, pabalikin mo ng mga tao mo. Hindi nila kaya si Ashura. Pero, paano ba naman kita hahayaang harapin to ng mag-isa? Huwag kang mag-alala, kahit pa umabot siya sa Jinghui Shenjing, talunan pa rin siya sa kamay ko. Mofan, hindi ko man masyadong maintindihan, pero parang si Ashura mukhang delikado at malakas. Gusto mo bang magtago muna? Kapag nagtago ako, paano ko kayo poprotektahan? Mofan, Mas malaki ang kapangyarihan, mas malaki ang responsibilidad. Suwan Ching, kung malalaman mo lang ngayon na napapalibutan ako ng mga babae, siguradong kaiinisan mo. Tara na, mag-enjoy tayo. Dahan-dahan lang kayong dalawa. Naku, hindi ko na makontrol ang epekto ng Longshen. Xiao Fan, hindi pwedeng gumawa ng masama ha? Sino kaya ang tutulong sa akin? Bakit lahat sila gusto makasama siya? Ibig sabihin ba ako talaga ang nagkamali? Ay, Longshen, grabe ka talaga. Kasalanan mo lahat kaya napilit mo akong mag-triple kill buong gabi. Mofan, kailangan mo managot sa akin. Mananagot ako. Pwede ba akong tumayo muna? Ilang oras na akong nandito? Hindi pwede. Nalasing ako kagabi. Sobrang sama mo talaga. Diyan ka muna magluhod. Bakit kayo tumatawa dyan? Nagtutuwa kayo sa malas ko, ano? Di ko akalaing gusto mo rin pala ng ganito. Dapat kaya mag-iba na ako ng diskarte. Xiao Fan, sa wakas, nakuha rin kita. Ate mo to. Ay, talo ka talaga sa sariling tao. Paano ko to ipapaliwanag kay matanda? Ikaw ha, malapit kang habulin ng sabay ng dalawang master. Mas mabuti pang isipin mo na paano ka makakasurvive. Mas malakas si Ashura kaysa sa inaasahan ko. Dapat mag-ingat ka. Pero kung tutuusin, mas natatakot ako sa isa pa. Sino? Siya. Wanching, ang tagal mo nang hindi pumupunta dito. Pumunta ako. May kailangan lang sa trabaho. Kailangan ko siyang hanapin. Hindi ba tapos na ang engagement? Bakit ka pa pumunta? Tumawag si Zhou Tianzhao sa akin. Sabi niya, may dinner siya ngayong gabi. Binanggit pa niya lalo na dapat pumunta ka rin. Sabi niya magbabayad siya ng utang, pero wala pa ring balita. Mukhang kailangan na namang kagalitan. Tama na ang daldal. Umalis na tayo. Uy, Su, Moge. Buti naman at dumating kayo. Sige, upo na kayo. Upo. Joe Xiao, nandito na rin ako. Paano na yung utang mo sa akin? Kumusta na? Handa na ba? Oo naman. Pero, may espesyal akong bisita na inimbita ko ngayon. Mogi, ayos lang ba na sabay tayo? Siyempre ayos lang. Kung ano gusto ng host, yun ang susundan. Erlong, lumabas ka na. Ipakikilala ko lang. Ito si Ginoong Erlong. Magaling din siya. Moge, parehong magaling. Dapat magkasama. Pwede na tayong uminom ng isang tagay. Oo naman. Mga babae lang ang umiinom ng red wine. Kung iinom, dapat clear spirits. Huwag mo siyang pakinggan. Delikado ang white spirits. Baka may masama pang mangyari. Ayos lang, malayo pa ang pinagdaanan ni Ginoong Erlong. Itong simpleng pakiusap, paano mo naman hindi pagbibigyan? Tara, tagay na. Ang tapang mo ah.
Mofan, huwag ka nang uminom. Pag ininom mo pa, delikado na talaga ito. Bagets, ikaw, kung hindi mo kaya, umamin ka na lang natalo ka. Sinasabi ko sa'yo, Joe Xiao. Ako, nandito na naman ang tao, nakainom na rin ng alak, yung utang mo sa'kin, hindi ba dapat bayaran mo na? Mofan, ito ang pinili kong kampyon mula sa Longguo, si Erlong Ginoo. Ngayong gabi, ikaw ang hinahanap namin. Hindi ko inakala na talagang pupunta ka dito sa handaan. Kaya ngayong gabi, huwag ka nang umalis. One King, pati ikaw na. Binigyan ng respeto, pero wala kang pakialam ngayong gabi. Sa harap niya mismo, ikaw. Joe Tianjiao, yung utang mo sa'kin, ayaw mo na talagang bayaran, tama ba? Ako mismo, ayaw ko na talagang magbayad. Bakit ba? Sige, sugurin niyo siya, Bagets. Sa ilalim ng mga bakal kong kamao, may 126 na buhay na, ikaw ang magiging ika-127. Tapos na ba? Akin na ngayon. Hindi naman siguro ako nananaginip, no? Ay, huwag ka lumapit. Ako ang panganay sa pamilya Joe. Kung papatayin mo ako, hindi ka patatahimikin ng tatay ko. Kung gusto mong mabuhay, madali lang yan. 5 bilyon kapalit ng buhay ko. Idagdag mo pa yung 10 bilyong utang mo sa akin dati. Sige, ibabawas ko ng kaunti. Bigyan mo lang ako ng 2 bilyon. Sulit na sulit na, di ba? Hindi Moge. Paano mo naman nabawasan yan? Hanggang elementary lang ang inabot ko, okay? Wala akong ganong kalaking perang ganyan. Sandali! Magbabayad ako. Sana noon mo pa ginawa yan. Itong 20 bilyon, Sige, tinatanggap ko na tong 20 bilyon. Tabla na tayo ha. hindi ba 10 bilyon lang yan? Yung utang mo dati, sakto isang araw pa ang palugit. 20 bilyon lahat-lahat. Iabot mo sa akin ang pera. Kinuha mo na lang ba talaga ang pera ni Joe Tianjiao ng ganun-ganun lang? Yung tatay niyang si Joe Delong, siguradong hindi siya papayag niyan. Joe Delong. Parang pamilyar, ano bang pinagkakaabalahan nun? Ay siya nga pala yun. Anak. Anak, kumusta na? Dr. Doc, malala ba ang kalagayan ng anak ko? Oo, maraming sugat sa buong katawan ng pasyente. Yung kanang binti ay wasak na bali. May kasama ring bahagyang pag-uga ng utak. Sino? Sino ang may gawa nito? Malapit ko na siyang gawing laman ng sementeryo. Mga tao ng 1U Group ang may gawa nito. Huan Yu Group. Yung babae na apelidong Su, ang may kagagawan. Yung bodyguard ni Su Wansing. Mukhang sobrang tahimik na ng pamilya Zhou natin Kung sino-sino na lang, pati pusa at aso, inaapakan na tayo. Tara, patawag mo si Lord Xiuluo. Dad siya? Ako po si Joe Delong. Humihiling na makaharap si Lord Xiuluo. Excuse me, 10 minutes lang binigay ni Lord. Magsimula ka na, pumasok agad. Ay, Si Lord Xiuluo, nandito na ako. Sige, magsalita ka na. Ano ang kailangan mo sa akin? Lord Xiuluo, kailangan mo akong tulungan. Yung anak ko, binugbog ng mga tauhan ng Huan Yu Group. Binalikan pa ako ng 2 bilyong piso. Kailangan mo akong ipagtanggol, Su Wansing. Sa tabi niya, mayroon siyang malakas na bodyguard. Lord Xiuluo, paano niyo nalaman? Bala ko lang nga siyang patayin. Anong nangyari, Suzong? Bakit mo ako biglang pinatawag ng ganito kabilis? Ayos ka naman pala kamakailan. Ililibre kita ng pagkain. Hindi talaga pwede sa akin. Nag-iinarte ka pa rin ba? Tara na. Ay, may katapat talaga ang bawat isa. Mo fan, saan mo naman ako dadalhin? Dadaling kita sa isang magandang lugar. Ito lang ba talaga ang lugar na sinasabi mo? Oo, tama. Wala nang iba. Sigurado ka bang pwede kainin ang mga pagkain dito? Siyempre naman, isa to sa 3 pinakamalaking night market sa Jincheng. Siyempre pwede. Anong meron? Baka naman bumalik na lang tayo. Hindi pwede. Sobrang lagkit dito. Ang sagwa ng pakiramdam ko. Harap ka muna. Bawal tumingin. Naku, pakiusap-palitan mo na lang. Ay. Salamat, asawa ko, sa regalo mo Bumalik na si Yunshi ngayon. Tamang-tama. Magkasama tayo mamayang gabi. Honey, tinuturing mo na talagang pamilya ang lahat dito Sinong pamilya mo? Hindi naman tayo mag-aano. Kung hindi pamilya, ano pala tayo?
Nakakainis ka. Sige na, paandarin mo na yung kotse. Opo. Naku, asawa ko, dali ka, umalis na. Ano? Pinagnakawan ba ang bahay natin? Ang saya naman. Sa totoo lang, ngayon lang talaga ako napagkamalang magnanakaw. At Ashura, gusto mo talagang mamatay ha? Mofan, kuya mo, andito na. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. kaysa, naabot ko na ang antas ng Diyos. Sa tingin mo, sino sa atin ang mamamatay? Kaisa, Ang tagapamahala ng madilim na mundo, dapat ng palitan. Ito ang mga elite ng Suesya ko. Mga taong kaya makipaglaban mag-isa kontra daan-daan. Ano? Hindi inakala na ang lakas niya, halos kasing tibay ng isang Diyos. Yan ang karapat-dapat na kalaban ko. Pasensya ka na. Ikaw, hindi karapat-dapat. Dragon, Ang kapangyarihan ng tunay na dragon. Walang epekto yan. Kaisa, sigurado kang mamamatay ngayon. Kung ang Diyos na mismo ang kumilos, yayanigin ang langit at lupa. Mofan, patay ka na. Mofan. Shura, Ginoo, Ikaw? kayong dalawa, puro wala kayong silbi. Ang alam nyo lang sumira ng mga bagay. Maglingkod kayo sa akin. Iyon ang dapat nyong ipagmalaki. Ashura, mukhang mag-isa ka na ngayon, ha? Huwag ka masyadong magyabang. Ako mismo ay isang makapangyarihang nilalang. Para harapin ka, ayos lang. Imposible. Bakit? Nandito ka pa rin? Shifu, Ikaw, pasaway na bata. Hindi mo nga nagawang protektahan ng babae? Paano ako mapapanatag, Shifu? nako, Shifu, bakit mo siya pinatay? Tatanungin ko pa naman siya tungkol sa nangyari sa pamilya mo noon. Hindi naman kailangang madaliin sabihin yan. Bilisan mo, kalagan mo na sila. Ay oo nga, tama. Matandang kagalang-galang, pasensya na. Medyo tiisin mo muna. Hindi kami madalas uminom ng tsaa. Ako, mas gusto kong puti. Shifu, ako naman, natapos ko na ang kasunduan sa kasal, at lampas pa ako sa target. Ngayon, pwede mo nang sabihin sa akin yung tungkol sa pamilya mo, pati na ang kinaroroonan ng mga magulang ko. Hey, sa totoo lang, hindi naman talaga may kinalaman ng Suesya dyan. Anong sinabi mo? Sa detalye, tanungin mo na lang ang nanay at tatay mo. Grabe, matandang gago, nagpagod ako ng matagal, ni wala kang sinabing kahit ano. Ilang taon nang nawawala ang mga magulang ko. Hindi ko rin alam ang sagot dyan. Nasa langit sila, Ano? Patay na sila? naging immortal na sila. ano? Xiao Fan, dapat mong malaman, kapag lampas na sa mundo ng mga immortal, pwede kang maglakbay papunta sa ibang mundo. Ang labo mo naman, matandang gago, niloko mo ako ng ganito katagal. Bitawan mo? Ayoko. Kung hindi dahil sa akin, mabilis ka sanang umunlad. Nakapag-asawa ka ba ng maraming magagandang babae? Kung ganoon, Dapat magpasalamat ka sa akin. nagawa mo pang pakawalan si Momo ate. Talaga nga, kapag babae, hindi pwedeng pigilan. Dapat ko ring isaalang-alang ang gusto niya. At saka, lutong-luto na nga ang puting bigas. Ano pang magagawa ko? Ako lang ang walang... Ganito nga. Sa gabi, hindi talaga kita palalagpasin. Hahaha. 1, 2, 3, 4, 5. Pasaway kang bata, hindi mo kinaya, ha? Para sa'yo, naghanap ako ng 7 shimo. Kailangan mong magpursigi pa. Ako, meron naman ako ng mga ito, sapat na to para sa akin.